Akala ng driver na nakabangga sa akin, isa na akong malamig na bangkay sa gitna ng kalsada. Pero hindi niya alam, ang trahedyang iyon ang magbubukas sa akin ng isang system na gagawin akong pinakamalakas na Demon Lord, sa mundo ng mga awakened. Ako ay isang pangit, kaawa-awa, at nakakadiring ulila na pinabayaan ng aking mga magulang. Naglalakad ang aking ina sa isang madilim na eskinita habang karga ako noong sanggol pa, hanggang sa nagpa siya itong huminto sa isang tindahan at nakiusap sa may-ari na bantayan muna ang sanggol dahil bibili lang siya ng gamot. Gaya ng inaasahan, hindi na siya bumalik. Napilitan ng may-ari na ilagay ako sa kanyang ampunan, pero gaya ng mahihinuha mo, laging inaapi ako. Ngunit tinutulungan ako ng aking kaibigang si Lu Xiaoyo sa pamamagitan ng pagsumbong sa tagapangalaga. Laging nariyan si Lu Xiaoyo para sa akin kahit noong may sakit ako. Ngayong malaki na ako at wala na sa ampunan, nakaramdam ako ng kalungkutan. Nagbabato ako sa pader nang lumapit sa akin si Lu Xiaoyo na nakangiti. Ngumiti ako pabalik at tinanong kung bakit ito muling tumakas sa ampunan. Hinawakan ko ang kamay nito para ibalik, pero tumanggi ito at sinabing gusto niyang manatili sa piling ko. Pumayag ako at pinatuloy ito. Sa isang pista, nakarinig ako ng magkasintahang nag-uusap tungkol sa balita. Nabanggit nila ang isang batang lalaki na naglalabas ng asol na liwanag mula sa kamay at isa pang lalaki na nagbuhat ng 2,000 kilo. Nagtalo ang lalaki kung superpowers ba ito o panluloko lang. Nakikinig pa rin ako nang hilahin ako palayo ni Lu Xiaoyo para manood ng palabas. Hindi kami makakita mula sa likuran, kaya hinawakan ko ang kamay nito at nakipagsiksikan sa harapan para sa mas magandang tanawin. Pagdating namin sa harap, nagbuga ng apoy ang fire performer sa aming direksyon. Biglang huminto ang oras at ang apoy ay bumalot sa akin, na nagpakita ng alaala ng isang espada na umiikot sa kalawakan. Ang aking kwintas, na matagal ko nang suot, ay kuminang ng maliwanag sa loob ng ilang segundo, at pagkatapos ay nagpatuloy ang oras. Nalito ako sa nangyari. Ipinagpatuloy ng fire performer ang paglikha at paghagis ng apoy ng may estilo, nilalaro ito ng hindi napapasok. Namangha ako at nagtaka kung mahika ba ito o superpowers. Natapos ang palabas sa isang fireworks display mula sa performer. Si Lu Xiaoyo, na manghang-mangha, ay nagtanong sa akin kung paano iyon nagawa ng performer. Sinabi ko na wala akong ideya. Inihatid ko si Lu Xiaoyo sa bahay at naglakad-lakad habang iniisip ang mga kakaibang pangyayari. Tumawid ako sa kalsada nang hindi napapansing may mabilis na truck na papunta sa akin. Sinubukan ng driver na iwasan ako, pero huli na ang lahat. Sa aking sugatan at walang malay na kalagayan, natagpuan ko ang aking sarili na lumulutang sa kalawakan, naririnig ang oyayi na kinanta sa akin ng aking ina habang nakahiga ako sa kalsada na duguan ang ulo. Nagmabilis ang mga alaala ng aking buhay sa ampunan at kasama si Lu Xiaoyo sa harap ng aking mga mata. Nawawala na ako ng malay nang may lumitaw na loading bar sa hangin sa harap ko. Natapos ang loading at nagpakita ng screen. Kuminang ang kwintas ko, lumutang mula sa aking leeg patungo sa hangin, at binuhat ako. Tumindi ang liwanag ng kwintas at nabasag ito, na binalot ako ng liwanag. Pumasok ang liwanag sa aking puso at dumaloy sa aking nervous system na parang likido. Pagkatapos nito, muling tumibok ang aking puso at dahan-dahan akong ibinalik sa lupa. Ang driver ng truck, sa takot na napatay niya ako, ay bumaba ng truck. Idinilat ko ang aking mga mata, naaalala ang aksidente pero walang nararamdamang sakit. Nagtaka ako kung may superpowers na ako, pero nag-focus sa paghingi ng bayad. Ang driver, na takot, ay nakita akong nakatayo na parang zombie at humingi ng bayad dahil sa pagkakabangga. Akala ng driver ay multo ako, kaya mabilis itong humarurot palayo sa takot. Dismayado, pumunta ako sa isang convenience store para bumili ng noodles. Natakot ang kahera nang makita ang dugo sa ulo ko, at isang positibong numero, dagdag 233, ang lumitaw sa itaas ng ulo ng kahera. Dahil ayaw ko nang takutin pa ang lalaki, inilapag ko ang pera, kinuha ang noodles, at tumakbo palayo. Nabangga ko ang isang magkasintahan na nagdulot din ng paglitaw ng dagdag 10 sa itaas ng kanilang mga ulo. Umuwi ako at pinunasan ang dugo sa aking ulo bago pumasok. Nakita ni Lu Xiaoyo ang mantsa ng dugo at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ko na nabangga ako ng truck, pero bale wala lang iyon. Naligo ako para hugasan ang dugo at sinuri ang sarili, naguguluhan kung bakit hindi ako nasugatan o napinsala. Tiningnan ko ang aking kamay at nakita ang isang marka sa aking palad, at napagtanto ang isang nakakagulat na bagay tungkol dito. Nakaupo ako sa aking kama nang mapagtanto ko na ang lahat ng aking nakita ay hindi panaginip.
Ipinikit ko ang aking mga mata para mag-isip, pero ito ang nag-activate sa isang display screen sa harap ko na nagpapatugtog ng malakas na game music. Nagulat ako. Nagpakita ang display screen ng ilang mga sulat, pagkatapos ay nagbago sa isang listahan ng mga pangalan at puntos. Nalilito ako dahil hindi ko kilala ang mga taong ito, pero naalala ko ang nakitang mga numero na lumitaw sa mga taong nakasalamuha ko kanina. Napagtanto ko na ang pananakot sa mga tao ay nagiging dahilan para ang kanilang mga negatibong emosyon ay maging kita ko. Habang nakangiti, napagpasyahan ko na nagising na ang aking superpowers at tinawag ang sarili ko na Demon Lord. Habang mas maraming negatibong emosyon ang nakukuha ko, lalo akong lumalakas, at nagsimula akong tumawa ng masama. Sinigawan ako ni Lu Xiaoyu na tumahimik at tinanong kung nabaliw na ba ako. Sumigaw ako pabalik na ituloy lang nito ang pagluluto at huwag makialam. Interesado sa aking natuklasan, nagtaka ako kung magkano na ang aking kita. Pinindot ko ang lottery button sa display screen at isang lottery wheel ang uminog at huminto, pero hindi ako nanalo. Sinubukan ko ulit at hindi pa rin nanalo. Sa ikatlong subok, may napanalunan ako. Sa tuwa, isang mansanas ang lumabas mula sa screen at nahulog sa aking palad. Kinagat ko ito at kuminang ang mansanas, na nagpakinang din sa aking katawan habang naglalaho ito. Nakaramdam ako ng kaginhawaan at lakas. Nagpasya akong subukan ulit ang lottery. Ang aking kita ay 51, pero nababawasan ako ng 100 money sa bawat ikot. Sa kabutihang palad, sa huling ikot, nanalo akong muli, sa pagkakataong ito ay isang scroll. Ang scroll ay naglalaman ng oyayi na, Twinkle Twinkle Little Star. Nadismaya ako pero nagpasya itong kantahin. Habang kumakanta, tumigil ang lahat pansamantala. Nagsimulang kuminang ang aking core, at isang maliwanag na bituin mula sa kalawakan ang lumipad pababa sa aking silid. Idinilat ko ang aking mga mata at natagpuan ko ang aking sarili sa isang space zone kasama ang aking display screen. Tinawag ko si Lu Xiaoyu, tinatanong kung may nakita itong lumipad palabas ng bintana. Sumigaw ito pabalik at tinanong kung baliw ba ako at sinabing wala siyang nakitang sinuman. Nagtaka ako kung paano ako nakarating doon. Nang tanungin ni Lu Xiaoyu kung ano ang dapat naming ilahok sa noodles, sinabi ko na, sibuyas. Ipinakita ng display screen na nakatanggap ako ng ilang 10-point gains mula kay Lu Xiaoyu. Napagtanto ko na lahat ng ito ay dahil sa pagpapagalit sa kanya. Idinagdag ko pa na dapat din itong lagyan ng coriander, na nagdagdag ng 10 pang puntos sa aking kita. Sinigawan ako ni Lu Xiaoyu na lumapit doon at magluto ng mag-isa. Sinabi ko na dapat ay ito ang nagluluto, na lalong nagpagalit dito at nagbigay sa akin ng 100 puntos. Kumakain kami ni Lu Xiaoyu habang nanonood ng TV nang bigla akong makaramdam ng panganib, pero hindi ko alam kung ano ito. Iniulat sa breaking news sa TV ang isang sunog sa malapit na shopping district. Napagtanto na malapit lang ang panganib, naramdaman ko na nanggagaling ito sa bubong. Nagmadali akong lumabas, sinasabihan si Lu Xiaoyu na manatili sa loob kahit na nagpipilit itong sumunod. Pag-akyat sa bubong, nakita ko ang 2 lalaking nakaitim na tumatalon mula sa isang bubong patungo sa isa pa. Tumingin ang isa sa kanila sa aking direksyon at mabilis akong nagtago. Nagsimulang lumapit ang mga lalaki sa aking bubong. Dahil alam na mapanganib na mahuli at kailangan ako ni Lu Xiaoyu, mabilis akong kumuha ng isang basket ng tuyong labanos at pumunta sa hagdan para bumaba. Nakita ako ng mga lalaki at tinanong kung ano ang ginagawa ko sa bubong. Sa pakiramdam ng panganib mula sa kanila, nagpanggap akong umakyat para kunin ang mga labanos. Nag-usap ang mga lalaki at nagpasya na mukhang normal naman ako, na binalaan akong mag-ingat dahil may panganib sa paligid. Tumawa ako at nagmadaling bumalik sa loob. Nakahinga ako ng maluwag pagpasok sa bahay, pero tinanong ako ni Lu Xiaoyu kung sino ang kinakausap ko. Sasagot na sana ako nang may isang lalaking nahulog mula sa bubong. Nagmadali kaming lumabas para tingnan ito. Tumingin ako sa paligid para sa may sala at nakilala ko ang lalaki bilang ang fire performer na si Liang Qi. Nagtaka ako kung si Liang Qi ba ang nagsimula ng sunog at tumatakas mula sa mga lalaking nakaitim. Nag-alala rin ako kung sapat ba ang laki ng sunog para magkaroon ng mga biktima. Sinundot ni Lu Xiaoyu si Liang Qi ng stick at tinanong ako kung ano ang dapat naming gawin. Sinabi ko na hindi ko ito kayang buhayin, kaya dapat tumawag si Lu Xiaoyu sa 120, ang emergency number, at maggawa ng sabaw para kay Liang Qi habang naghihintay ng ambulansya. Pero sinabi ko na ang pagtawag sa 120 ay may bayad na hindi namin kayang bayaran. Iminungkahi ko na itanggi naming kilala namin si Liang Qi at hahayaan ang ospital na singilin si Liang Qi paggising nito.
Nakita ko na gumalaw si Liang Qi at nakakuha ako ng 70 puntos. Napagtanto na hindi walang malay si Liang Qi, nagkaroon ako ng masamang ideya. Sinabi ko kay Lu Xiaoyo na hindi namin kailangang tumulong, na nagdagdag ng 107 puntos sa aking kita. Nagpilit ito na ipasok siya sa loob, pero tumanggi ako, na nagpagalit kay Liang Qi at nagbigay sa akin ng malaking 470 puntos. Tumigil sa pagpapanggap si Liang Qi at gumising, humihingi ng tubig. Nag-ipon ako ng nyebe at ibinigay ko ito sa kanya, na nagpagalit kay Liang Qi at nagdagdag ng higit pang puntos para sa akin. Hinipan ni Liang Qi ang nyebe palayo at humarap kay Lu Xiaoyo para humingi ng tulong. Idiniin ko siya sa lupa, na nakakuha ng 800 puntos. Habang lalong idinidiin si Liang Qi pababa, lalo akong nakakakuha ng mga negatibong puntos, habang si Lu Xiaoyo ay nalilito lang. Sumigaw si Liang Qi sa akin na tumigil na, pero sinabi ko na kailangan ni Liang Qi na magpahinga. Naghihinalang may kakaiba, hinawakan ni Liang Qi ang kamay ko at sinilaban ito, pero nag-trigger ang system ko at pinatay ang apoy. Sinubukan muli ni Liang Qi, pero ang apoy ay agad na namamatay sa bawat pagkakataon, na nag-iipon ng mas maraming negatibong puntos para sa akin. Ngumiti ako ng parang tupa. Nagsimulang humingi ng paumanhin si Liang Qi, sinasabing biro lang iyon. Nagpanggap akong naniniwala sa kanya, hinawakan ang kamay ni Liang at piniga ito, na nakakuha ng mas maraming puntos mula sa kanyang sakit. Pagkatapos ay binitawan ko ito at nag-alok na tatawag ng ambulansya, pero tumanggi si Liang Qi at tumayo sa galit. Hiniling ko ang isang ligtas na paglalakbay pauwi, na nakakuha ng mas maraming negatibong puntos mula sa naiinis na si Liang Qi. Bumalik ako sa aking silid at tinitigan ang marka sa aking kamay, napagtanto na hindi nakikita ni Lu Xiaoyo ang mga negatibong puntos tulad ko. Binuksan ko ang aking display screen at pinindot ang shop button para makita ang mga available. Ang tanging item doon ay lumabas mula sa screen sa isang maliwanag na liwanag at lumitaw sa aking kamay bilang isang dilaw na bola. Nakita ko na isa itong celestial fruit at kinain ko ito. Muli, isang maliwanag na bituin mula sa kalawakan ang naglakbay pababa sa lupa at pumasok sa aking katawan, na nagdala sa kamalayan ko sa space zone. Sa pagkakataong ito ay nakita ko ang ilang mga planeta na umiikot sa isang mas malaki. Isang planeta ang tinamaan ng maliwanag na liwanag at nagsimulang kuminang, na sinundan ng isa pa. Pagkatapos ay may lumabas na maliwanag na liwanag mula sa aking katawan at nagising ako sa realidad na mabilis ang paghinga. Nakita ko na nagbago ng kaunti ang aking marka, pagkatapos ay tumayo ako at madaling binuhat ko ang aking kama. Narinig ko ang balita sa TV na nag-uulat ng mga namatay mula sa sunog. Nagpasya ako na pumunta doon para mangolekta ng mga negatibong emosyon. Kinabukasan, pumunta ako sa aking pwesto para magbenta ng mga itlog, na naglalagay ng matataas na presyo na nagpagalit sa mga tao at nagbigay sa akin ng ilang negatibong puntos. Pagkaraan ay pumasok ako sa paaralan. Sa oras ng bakante, sumigaw ang isang babae sa ilang kaklase na tumahimik habang sinusubukan ko manood ng video tungkol sa mga awakened people na nakapost sa isang website. Sumali ang iba sa kanya, pero hindi ako. Sa halip, pinatugtog ko ang video sa aking telepono. Ipinaliwanag ng video na ang mga awakened ay nauuri sa 6 na antas mula A hanggang F. Ang antas F ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang antas E ay nagtataglay ng elemental na kakayahan. Ang antas D ay kayang pigilan ang mga armas ng epektibo. Ang antas C ay kayang lumaban at bumawi sa mga armas ng tao. Ang antas B ay kayang kumuha ng lakas mula sa langit at lupa, at ang antas A ay kayang sumabay sa daloy ng langit at lupa. Nabanggit din nito na ang pag-level up ay maaaring makamit sa pamamagitan ng likas na paggising at pagsasanay, cultivation, at ang likas na paggising ay mangyayari sa lahat sa huli. Napagtanto ko na nasa antas F ako at nagtaka kung paano gumagana ang pag-level up. Tumayo ako mula sa aking upuan at sumigaw na may isang nagising na nakuha ang atensyon ng aking mga kaklase. Nang magtanong sila kung sino, ngumiti ako at sinabing hindi tinukoy ng website, na nagpainis sa kanila at nagbigay sa akin ng mga negatibong puntos. Sakto namang may isang kaklaseng pumasok sa silid na nagsasabing mayroon talagang nagising. Akala nila ay tinutukoy nito ang website, pero iginiit nito na totoo ito at si Likay iyon, isang kaklaseng nakikipagtalo sa guro at dinala ang guro sa bubong para ayusin ito. Nagmadali silang lahat doon at nakita si Likay na hawak ang isang guro sa ibabaw ng bubong, nagbabantang ihuhulog ito. Humakbang ako at tinanong ko ang aming class leader kung bakit ito ginagawa dahil nakakaabala ito sa kaayusan ng paaralan. Ikinagalit ito ng class leader na sumigaw sa akin na tumahimik, na nagbigay sa akin ng ilang negatibong puntos.
Dalawang lalaking nakaitim ang sumubukang pigilan si Likay habang nanunood ang mga estudyante. Nabagabag ako na maraming negatibong emosyon sa paligid at nagtaka kung paano ito kokolektahin. Itinaas ni Likay ang guro sa hangin, handa nang ihulog ito. Sinabi sa kanya ng punong guro na mag-isip-isip dahil sa legal na pananagutan, pero sinabi ni Likay na menor de edad siya at hindi parurusahan. Humakbang ako at sinabing parurusahan siya sa kanyang pagkakasala, na ipinapaliwanag ang legal na batas kriminal na sumasaklaw sa mga paglabag ng menor de edad. Ikinagulat at ikinalito ito ng lahat ng naruroon. Pagkatapos kong magsalita, nakaipon na ako ng halos 10,000 puntos. Si Likay, na nainip sa pakikinig sa akin, ay nawalan ng pokus sa sitwasyon, na nagbigay daan sa mga lalaking nakaitim na umatake at pasukuin siya, na nagligtas sa guro. Naayos ang sitwasyon at bumalik ang lahat sa klase. Pinuri ako ng isa sa aking mga babaeng kaklase dahil sa bilis ng aking pag-iisip, at tinanong kung paano ko nalaman na hindi ihuhulog ni Likay ang guro. Sinabi ko na hindi ko alam at hindi ako nag-alala tungkol doon, na nagpainis sa babae at nagbigay sa akin ng karagdagang 400 puntos. Bumalik ako sa klase at nakita ko ang dalawang medical officials na naka-full gear na may tray ng mga kagamitang medikal. Naalala ko na ngayon ang araw ng blood test event para makahanap ng mga awakened people. Sinabihan ako ng guro na magmadali sa aking upuan para makapagsimula na sila, pero sinubukan kong tumakas, nagsisinungaling na sumasakit ang aking tiyan. Gayunpaman, hinarangan ng isang malaking medical officer ang pinto at nabigo ang planong pagtakas ko. Ako ang unang taong kinunan nila ng dugo. Pagkatapos ng klase, nagmadali akong umuwi dahil alam kong naghihintay sa akin si Lu Xiaoyo at magagalit ito kung mahuhuli ako. Pagbukas ko ng pinto, naroon si Lu Xiaoyo at nagtatanong kung bakit ako nahuli. Sinabi nito na sumasakit ang kanyang ulo. Sinuri ko ang noon nito at napagtanto na may lagnat ito. Hinayaan ko itong magpahinga sa kama habang ginagamot ko ito. Humingi ito ng baked potatoes na ipinangako ko. Tiniyak ko rito na nakabili ako at tinanong kung paano ito nagkalagnat. Sinabi nito na nasa labas siya at naglalaban ng aking mga damit at malamig ang tubig. Sinabihan ko siya na magpahinga muna habang kumukuha ako ng gamot. Paglabas ko ng silid, naisip ko ang pagkuha ng stellar fruit na makakatulong sa paggamot sa lagnat nito. Nagsimula ako sa lottery, inikot ito ng 5 beses at walang napanalunan, na nagpainis sa akin. Sa ika-6 na subok, may napanalunan ako, pero hindi ang prutas. Ipinagpatuloy ko ang pagsubok at patuloy na nananalo, pero hindi ang prutas. Sa wakas, bumalik ako sa silid na may dalang pulang prutas na napanalunan ko, na ibinigay ko kay Lu Xiaoyo para kainin. Kinuha nito ang prutas, kinain ito, at naramdaman ang muling paglakas at hindi na may sakit. Tinanong nito kung anong uri ng prutas ang ibinigay ko, na sinabing agad itong naglaho sa kanyang bibig. Nagbiro ako na isa itong devil's fruit, pero hindi ito tumawa. Kinabukasan sa paaralan, inanunsyo ng guro na nagsimula na ang lungsod ng isang Duan class para sa mga estudyanteng may espesyal na kakayahan, at ipinakilala ang isang lalaking nagngangalang Roman 11 Fei bilang guro para sa kanilang Duan class. Nagulat ako dahil si Roman 11 Fei ay isa sa mga lalaking nakaitim na nasa aking bubong noong gabi ng sunog. Sinabi sa amin ni Roman Fei na tatawagin ng guro ang pangalan ng ilang estudyante, at ang mga estudyanteng iyon ay lalabas para sumali sa Duan class. Nagsimulang tumawag ng mga pangalan ang guro at namangha ang mga kaklase sa ilang pangalang tinawag. Nang makarating ang guro sa huling tao at binasa ang pangalan ko, nagulat ang lahat, na nagdagdag ng higit pang negatibong puntos para sa akin. Lahat kaming Duan students ay dinala sa isang espesyal na klase kung saan inanunsyo ni Roman Fei na siya ang aming magiging guro at tuturuan kami ng cultivation. Nagtaka ako kung bakit kami may espesyal na klase at kung lumagda ba ang gobyerno ng isang uri ng confidentiality agreement sa grupo ng mga lalaking nakaitim, na kilala bilang Dragnet Organization. Nagsimula si Roman Fei sa pagsasabing gagamit kami ng sodium-potassium alloy dahil ang liquid metal ay mahusay para sa pagsubok ng dugo ng tao at may potensyal na mag-react sa aura ng langit at lupa. Makakatulong ito upang ipakita ang kanilang mga kasanayan. Itinaas niya ang isang tube na naglalaman ng alloy at nagsimula itong kuminang. Napabulalas ako na tila masyadong siyentipiko ito, pero sinabi ng estudyante sa tabi ko na ang sodium-potassium alloy ay ginamit bilang coolant sa mga nuclear reactors. Sa muling pagbabalik ng aura sa lupa, marami sa mga metal na ito ang naging daluyan para sa transmission ng aura, at ang ilan ay maaaring gawing magic items. Sinabi niya na sa sapat na pagsasanay, magkakaroon kami ng sariling mga magic weapon na gawa sa mga metal na ito. Pinuri ko siya sa kanyang kaalaman.
Ipinaliwanag ni Roman Faye na kung ang dugo ng isang awakened ay madikit sa sodium-potassium alloy, ang alloy ay magbabago mula pilak patungong itim. Habang mas maitim ang kulay, mas mataas ang rating ng tao. Ang iba't ibang shade ng kulay mula sa pinakamaitim hanggang sa hindi gaanong maitim ang magpapangkat sa amin sa mga klaseng A hanggang F. Ipinaliwanag ni Roman Faye na 17 buwan na ang nakalilipas, nagkaroon ng pagbabago sa kapaligiran. Napansin ng mga siyentipiko ang malaking bilang ng mga positrons, na humantong sa paglitaw ng mga kasanayan at biolohikal na phenomena. Ginising nito ang isang natatanging self-cultivation na bumabasag sa landas ng kamangmangan ng sangkatauhan. Sinabi ni Roman Faye na magdaragdag siya ng impormasyon tungkol sa mga antas sa aming study group pagkatapos ng klase, pero nagpayo na ang mas mataas na antas ay hindi gumagawa sa isa na pinakamahusay. Ang pagiging mahusay ay nakadepende sa kung paano bubuin ng isa ang kanilang kasanayan sa paglipas ng panahon. Sinabi niya sa amin na kami ang kinabukasan ng aming dakilang bansa at dapat na ipagpatuloy ang pagsisikap. Pagkatapos ng klase, naglakad ako kasama ang aking bagong kaibigang si Jong. Nadaanan namin ang ibang mga kaklase na kinukutya ako dahil ako ang may pinakamababang antas, isang class F. Tinanong ni Jong kung hindi ako naiinis sa kanilang pinagsasabi, pero sinabi ko na wala akong pakialam. Pagkatapos ay nag-text ako sa aming study group na tinatawag silang lahat na chicken heads, na nagpagalit sa kanila, pero nakinabang ako sa mga negatibong puntos mula sa kanilang mga negatibong emosyon. Simula noong araw na iyon, nagsimula akong kumain ng stellar fruit para buuin ang aking kapangyarihan. Isa itong unti-unting proseso dahil hindi ako nagle-level up ng masyadong mabilis. Kinakain ko ang prutas at naglalaho ito para palakasin ako tulad ng dati. Gayunpaman, biglang lumitaw ang aking display screen at ipinakita na naubos ko na ang budget para sa prutas. Ang prutas ay inilipat na mula sa Wheel of Fortune patungo sa store at hindi na maaaring mapanalunan mula sa wheel. Binuksan ko ang aking store at nakita na maaari ko na mabili ang prutas sa halagang 1,000 negatibong puntos. Okay lang ito sa akin at nagpasya akong paikutin ang wheel para makita kung anong iba pang mga bagay ang maaari kong idagdag sa aking store. Kumakain si Lu Xiaoyu sa mesa nang may maamoy siya mula sa akin. Lumingon siya para makita akong may hawak na mangkok ng umuusok na stinky tofu. Tinanong niya ako kung paano ko nakuha iyon at sinabi ko na napanalunan ko ito. Namangha siya na hindi lang prutas ang napapanalunan ko mula sa wheel kundi pati na rin masarap na pagkain. Ibinigay ko ito sa kanya para kainin, pero sinabi ni Lu Xiaoyu na gusto niya ng pancakes at prutas. Ngayon ay sinubukan ko na makuha ito mula sa wheel, pero laging stinky tofu ang nakukuha ko. Nadismaya si Lu Xiaoyu at nagsimulang magreklamo na hindi na ako cool, dahil hindi ko siya mabilhan ng pancakes at prutas. Tinatanong kung ano ang plano kong gawin tungkol dito. Hindi ako sumuko at patuloy na pinalibot ang wheel hanggang sa wakas ay nakakuha ako ng bagong bagay. Isang scroll ang lumabas mula sa screen at tinanong ni Lu Xiaoyu kung ano iyon. Naglabas ng itim na liwanag ang scroll at pumasok kay Lu Xiaoyu. Isang itim na bituin ang lumabas mula sa kalawakan at pumasok sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa Celestial Zone. Bumalik siya sa realidad at tinanong ako kung ano ang nangyari. Sinabi ko rito na malamig na nagising na ito at pinakiusapan ko siyang mag-concentrate. Ipinikit nito ang kanyang mga mata at natagpuang muli ang sarili sa Celestial Zone. Ang kanyang mas malaking planeta ay naglalabas ng itim na miasma na pumapasok sa kanyang katawan. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magdiwang na siya ay awakened na. Nag-alala naman ako dahil ang celestial map ni Lu Xiaoyu ay kabaligtaran ng sa akin, at nagtaka ako kung ano ang ibig sabihin ng dalawang magkasalungat na star systems. Nabagabag din ako sa dami ng stinky tofu sa aking inventory at kung kailan ako makakakuha ng bagong bagay. Pero nakaisip ako ng ideya na ibenta ang stinky tofu para kumita ng pera. Kinabukasan ng umaga, umalis ako sa bahay para simulan ang aking bagong negosyo, pero nakita ko ang isang matandang lalaki, ang aking kapitbahay, na nagsasanay gamit ang espada. Binati ako ng matanda at tinanong kung saan ako pupunta. Sinabi ko na kukuha ako ng pera para sa aking matrikula. Tinanong ko ang matanda kung ano ang sinasanay nito, at sinabi ng lalaki na ito ay swordsmanship. Tinanong ng matanda kung gusto ko na matuto mula sa kanya, pero sinabi ko na hindi, na ikinagulat ng lalaki at nagbigay sa akin ng ilang negatibong puntos. Nadismaya ang lalaki dahil taglay ko ang mga kasanayan at katangian na hinahanap niya sa isang estudyante. Lumapit ang asawa nito na nagsasabing kahit ano paman, ayaw kong matuto mula sa kanya. Nagsimula akong magbenta ng stinky tofu sa aking pwesto at maraming tao ang tumangkilik sa akin.
Nangongolekta rin ako ng mga negatibong puntos mula sa mga negatibong emosyon sa paligid. Sa laki ng aking benta, sapat na ang aking pera at pumasok ako sa paaralan ng may porma, na nagpainis sa aking mga duan classmates sa buong araw. Nakaipon ako ng mga negatibong puntos mula sa aking paaralan. Pagkatapos ng klase, bumalik ako sa bahay at ginamit ko ang aking mga negatibong puntos para ipatawag ang Golden Celestial Fruit. Natagpuan ko ang aking sarili sa aking celestial map, pero ang lugar ay iba kaysa dati. Ang 7 planeta sa paligid ng mas malaking planeta ay kuminang ng maliwanag at ang marka sa aking braso ay kuminang ng maliwanag. Nagpasya akong ituro ang kamay na may marka sa isa sa mga planeta. Ang lahat ng liwanag doon ay nagtipon sa mas malaking planeta at pagkatapos ay lumabas paitaas para bumuo ng isang espada sa aking kamay. Kaya ko igalaw ang espada nang hindi ito hinahawakan. Napagpasyahan ko na ang mga planeta ay 7 nebula stars at ang malaki sa gitna ay ang aking kaluluwa. Idinilat ko ang aking mga mata at sinubukan ko tingnan kung kaya ko gamitin ang espada, na maaari ko ipatawag ng hindi hinahawakan. Pinaikot ko ang espada sa aking silid at tumagos ito sa ilan sa aking mga libro. Nasiyahan ako dito at napagtanto ko na nakamit ko ito sa pamamagitan ng pag-unlock ng isang nebula star. Kung mababasag ko ang lahat ng 7, magiging malakas ako. Sa aming susunod na araw sa klase, sinusuri ni Roman 11 Faye ang isang estudyante sa pamamagitan ng isang divine circle, habang nanonood ang iba. Kuminang ang bato sa kanyang kamay. Tinanong ko kung ano ang batong iyon, at sinabi ni Jong na isa itong spirit stone na naglalaman ng maraming enerhiya. Makakatanggap kami ng sarili naming mga bato sa mga susunod na araw para gamitin sa pagsasanay. Nag-focus kami sa demonstrasyon, habang sinasabi ni Roman 11 Faye sa estudyante na bumalik at ituloy ang pagsasanay dahil hindi pa nito naaabot ang layunin, na ikinagulat ng klase. Ipinaliwanag niya na tatawagin kami para magsanay at magulat ng progreso sa aming pagsasanay. Sinabi niya sa amin ang tungkol sa isang teknik na tinatawag na Two-Instrument Contract Metaphysics Chapter, na nangangako ng dagdag na pagganap. Sinanay ko ang teknik gamit ang aking bato na naglalabas ng malaking maliwanag na liwanag mula sa akin patungo sa aking celestial map. Gayunpaman, naging marahas ang aking espada at bumangga sa liwanag, na nagresulta sa pagkapundi nito. Idinilat ko ang aking mga mata na humihingal, nagtataka kung bakit napakarahas ng aking celestial map at nagpasya ako na walang silbi ang turo ni Roman 11 Faye. Kinabukasan, lumabas ako sa aking pwesto pero nakita ko ang matandang kapitbahay na nagsasanay gamit ang kanyang espada. Tinanong ko ang lalaki tungkol sa espada nito at tinanong niya ako kung gusto ko matuto. Sinabi ko na gusto ko pero may problema. Sinabihan ako ng lalaki na simulan ang pagsasanay at saka namin pag-usapan ang aking problema. Bumalik ako sa gabi pagkatapos ng aking mga aktibidad sa araw para simulan ang pagsasanay kasama ang matanda. Binigyan ako ng matanda ng iba't ibang weight belts mula sa pinakamagaan na 30 pounds hanggang sa pinakamabigat na 300 pounds, na inuutusan akong isuot ang mga ito habang nagsasanay. Nagtalo ako na ang mga teknik mula sa Duan class ay nagtuturo na sa amin kung paano dagdagan ang lakas ng direkta. Ipinaliwanag ng matanda na si Shujin ay isang pinuno, na naglalayong itawid ang 3 turo ng Daoism, na idiniding walang mas mahusay sa kanya pagdating sa pagsasanay. Pero dapat maintindihan ko na kailangan ng pagsasanay para maabot ang antas na iyon. Habang patuloy na nagsasalita ang matanda, nagtaka ako kung miyembro ba ng Heavenly Network si Shujin at ang isa na nagdidisenyo ng mga ehersisyo para sa aming klase. Iginiit ng matanda na hindi maaaring lumaktaw ako sa anumang hakbang sa aking pagsasanay, na pinapayuhan akong magsimula sa pinakamadaling weight belt at unti-unting umakyat sa pinakamabigat. Kaswal na pinulot ko ang pinakamagaan na belt at inihagis ko ito sa hangin na parang papel, na sinalo ko ito ng walang kahirap-hirap. Tinanong ko ang matanda kung maaari kami lumaktaw sa pinakamabigat na belt, na nagpagalit sa matanda. Ipinaliwanag nito na ang power system ko ay nagising na nagbibigay daan sa akin upang mahawakan ang mga ganoong gawain ng madali. Pagkatapos ay kumuha ang matanda ng isang piraso ng papel mula sa kanyang mesa at nagtaka ako kung ano ang plano nitong gawin. Sa matinding konsentrasyon, binalot ng matanda ang papel ng mana energy, pinatuwid ito at pagkatapos ay itinaas. Sa isang mabilis na kumpas, naglabas ang papel ng malakas na daloy ng enerhiya na naglakbay sa lupa at hiniwa ang malapit na pader ng maayos sa gitna. Namangha ako habang ipinapakita ng matanda ang bisa ng focus technique. Pinayuhan ako ng matanda na mas mabuting magpakadalubhasa sa isang bagay kaysa sumubok ng marami, at sa kabila ng lahat ng mga trick, ang landas ng espada ang nananaig. Inihagis niya sa akin ang isang kinakalawang na espada at inutusan akong gamitin ito para hiwain ang hangin.
Pumorma ako at nagsimula akong magsanay, pero namagitan ang matanda para ituwid ang aking postura. Napansin nito na gusto ko maging malakas pero kulang sa perpektong kontrol sa aking katawan, na ipinapaalala sa akin na ang kalamnan ay walang alaala, talento lang. Habang hinuhubad ko ang aking jacket at mas nagpo-focus ng epektibo, nagsimula akong iwagayway ang espada ng may higit na precision at estilo. Matapos iwagayway ang espada ng 1,000 beses, sa wakas ay nakuha ko na ang unang hakbang ng teknik sa espada. Kinabukasan sa paaralan, ipinakita ng display ko na nasa bahay ko si Shujin. Mabilis akong tumakbo palabas ng paaralan pauwi at nakita ko sina Lu Xiaoyu at ang matanda sa labas kasama si Ziwan. Tinanong ni Lu Xiaoyu kung bakit siya naroon, at ipinaliwanag ni Shujin na may kinuha lang siya, na nagudyok dito na magmadali sa loob para tulungan siya. Humaharap naman si Shujin sa akin at tinanong kung sino ako. Ipinakilala ko ang aking sarili bilang isang estudyante mula sa malapit na paaralan. Nagtanong si Shujin kung estudyante ba ako ng matanda, pero ngumisi ang matanda, na nagsasabing hindi niya matuturuan ang isang level F student na tulad ko. Pinaalis niya si Ziwan na agad namang umalis. Napansin ko na si Ziwan ay isang level B at tinanong ko ang matanda kung bahagi ba si Ziwan ng top board sa Heavenly Network. Nilinaw ng matanda na si Ziwan ay isa lamang ordinaryong tao sa network at isang level B commoner. Tiniyak niya sa akin na huwag mag-alala dahil walang maghihinala na tinuturuan niya ako. Pagkatapos ay tinanong ko kung may nagawa bang atraso si Shujin sa matanda, pero tiniyak sa akin ng matanda na maayos ang lahat, na sinisipi ang isang kasabihan tungkol sa mga kaibigan mula sa malayo na hindi na nangangailangan ng formal na pagtanggap. Bago umalis, binigyan ako ng matanda ng isang test tube na naglalaman ng sodium-potassium alloy at pinakiusapan itong suriin ang aming mga antas. Tiniyak ko na malinis ang paligid bago isagawa ang pagsusuri noong gabing iyon, umaasa na ang celestial fruit na kinain ko kanina ay magkakaroon ng epekto. Nakilahok din si Lu Xiaoyu at parehong nagkulay itim ang aming mga test tube nang mailagay ang aming dugo sa sodium-potassium alloy. Sinuri ko ang aking tube at nakita na nagbago ito sa isang madilim na shade na katulad ng sa level A, na ikinagulat ko. Gayunpaman, nagsimulang bumula ang mga tube at ang sa akin ay nagbago sa asol habang ang kay Lu Xiaoyu ay nagkaroon ng itim na swirl. Pareho naming napansin na ang mga pattern sa alloy ay katulad ng aming mga celestial maps. Nagtaka ako kung may antas pa bang mas mataas kaysa sa level A. Nagsimulang magnilay ako sa aking silid. 2 nebula stars sa aking celestial map ang umilaw at nang idilat ko ang aking mga mata, napansin ko ang isang layer ng asol na liwanag sa aking katawan. Kumuha ako ng kutsilyo mula sa aking mesa at sinugatan ko ang sarili, pero walang pinsala. Napagtanto ko na ito ang ikalawang layer ng nebula, na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga pinsala. Nagtaka ako kung paano ang progreso ni Lu Xiaoyu sa kanyang paggising. Samantala, si Lu Xiaoyu ay pabaling-baling sa kanyang kama, nagigising sa kanyang celestial map kung saan ang lahat ng kanyang nebula stars ay napakaitim. Isang bituin ang nagising at lumaki, na tila hihigop sa kanya na parang black hole. Sa umaga, pumunta ako sa silid nito para gisingin ito at natagpuan itong nakatayo sa kanyang kama na may itim na mga mata. Tinawag ko ito, luminaw ang mga mata nito sa normal at niyakap niya ako, sinasabing nagising na ang isang nebula star nito. Binati ko siya, pero ipinagmalaki ko na nagising ko na ang 2 nebula stars, na nagpasimangot dito. Tinanong ko kung maipakikita nito kung ano ang hitsura ng bituin nito, pero sinabi nitong hindi niya kaya, sa halip ay ipinakita ang kaya niyang gawin. Nagpatawag ng isang langgam sa kanyang palad, ipinaliwanag niya na ang kanyang kapangyarihan ay nagbibigay daan sa kanya upang maramdaman ang enerhiya ng mga namatay na nilalang sa paligid niya. Namatay ang langgam noong nakaraang araw at nalungkot siya tungkol dito, pero ngayon ay maaari na niya itong ipatawag muli at kontrolin. Inilagay ko ang aking daliri sa palad nito at umakyat doon ang langgam. Namangha ako sa pagiging makatotohanan ng langgam. Curious, tinanong ko kung kaya pa nito ang higit pa. Lumabas kami para subukan pa ang mga kakayahan nito. Ipinakita ni Lu Xiaoyu ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglikha ng isang malum na itim na ibon na lumilipad sa paligid at dumapo sa balikat ko. Tinanong ko ito kung gaano katagal niya kaya kontrolin ang ibon at kung nauubos ba nito ang kanyang lakas. Ipinaliwanag nito na ang kanyang mga kakayahan ay hindi nakatali sa oras at hindi nagpapahina sa kanya. Idinagdag niya na ang enerhiya ay kinuha ng black hole, na nangangailangan ng mas kaunting pagsisikap upang makontrol. Isang gabi, nagising si Lu Xiaoyu na may itim na mga mata, pero mabilis itong luminaw habang mabilis siyang tumatakbo ng excited sa silid ko na kumakatok ng malakas. Lumabas ako na nagtatanong kung ano ang kaguluhan, para lang makita ang isang lalaking nakatayo sa harap ko na ipinatawag ni Lu Xiaoyu.
Ang lalaki ay nakita ko noong nakaraang gabi na gumagawa ng pagnanakaw at pagpatay. Nagpas siyang mamagitan, ginamit ko ang aking kapangyarihan na pinalilibutan ng isang protection na nebula light para ipagtanggol ang sarili. Sinalag ko ang mga atake ng lalaki at ipinatawag ko ang aking magic sword mula sa aking celestial map, na nakasugat sa lalaki ng malubha at napatay ito. Pagkatapos ay bumalik ang espada sa akin. Binalak ko ito para subukan ang mga kakayahan ni Lu Xiaoyu at napatunayan nitong kaya niyang ipatawag ang lalaki gaya ng kanyang ipinangako. Inamin ko na hindi ako natakot, nagulat lang sa kanyang progreso. Tinanong ko kung kaya ba nitong kontrolin ang kanyang kapangyarihan at kinumpirma nitong kaya niyang pasunurin ang lalaki sa gusto niya sa pamamagitan lang ng pag-iisip. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpapaporma sa lalaki ng fighting stance. Ako, sa isang seryosong tono, ay binalaan ko siyang huwag na huwag ipakikita ang kanyang kapangyarihan sa sinuman. Sumang-ayon si Lu Xiaoyu at ibinunyag na natutunan din niya mula sa alaala ng lalaki kung saan nito itinago ang ninakaw na pera. Ipinakita niya sa akin ang alaala kung saan ang lalaki at dalawa pang iba, na pawang mga awakened din, ay ibinaon ang pera sa isang tuktok ng burol. Kinabukasan sa paaralan, nagtipon ang mga estudyante sa sports field para sa inaugurasyon ng kanilang bagong direktor na si Li Yixia. Maikling sinabi sa amin ni Li Yixia na mag-aral ng mabuti at pinaalis na kami, na ikinagulat ng lahat. Sa aming Duan class, nagpakita sina Li Yixia at Roman 11 Fei ng isang video ng 3 pugante mula sa isang kamakailang insidente, isang D-level at 2 E-levels, kung saan ang D-level ay ang lalaking kinalaban ko. Nagtanong si Li Yixia kung kaya ba hawakan ng mga estudyante ang mga ganoong pugante. Nagsenya si Roman 11 Fei kay Li Yixia na nagsuot naman ng robe at formal na ipinakilala ang sarili bilang aming magiging superior sa Heavenly Network na may codename at B-level ranking. Ipinaliwanag niya na isang kahinahinalang level C na tao ang nakita rin noong gabing iyon na nalamangan ang D-level na pugante gamit ang isang espada at energy shield. Inutusan kaming lahat ni Li Yixia na iulat ang anumang sightings ng level C individual na ito sa kanya o kay Roman 11 Fei. Nagtapos siya sa isang positibong balita, na inanunsyo na simula sa buwang iyon ay makakatanggap kami ng buwanang resources para sa cultivation, spirit stones. Pagkatapos ng klase, tinanong ko si Jong kung ang spirit stones ay maaaring ibenta sa black market. Nagtaka si Jong kung bakit ko gusto magbenta gayong kailangan ko ang mga ito para sa sarili kong cultivation. Ipinaliwanag ko na curious lang ako at nararamdaman ko na kung palagi akong nag-aalala sa pera, hindi ako makakapag-focus sa aking pagsasanay ng epektibo kahit may spirit stones. Nabanggit ni Jong na maaari silang ibenta sa halagang halos 100,000 yuan bawat isa, na ikinatuwa ko. Agad kong tinanong si Jong kung gusto nitong bumili, pero tumanggi si Jong, na nagsabing magtatanong-tanong na lang siya sa halip. Nagpilit ako na itakda ang presyo sa 120,000 yuan. Ipinadala ko ang aking account number para sa transaksyon at kinuha ni Jong ang mga bato, nangangakong ipadadala sa akin ang pera kapag nakahanap na ng mamimili. Pagkaraan, bumalik ako sa bahay at muling nagsimulang magnilay. Sa pagkakataong ito ay mas naliwanagan ako at na-activate ang ikatlong nebula star. Naniniwala ako na malapit ko na maabot ang antas C. Habang naglalakad-lakad ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Iyon pala ang aking guro na apurahang nagsasabi sa akin na magmadali sa paaralan dahil aalis na ang sasakyan at hindi ako dapat lumiban. Dinala kaming lahat ng armored car sa aming misyon. Nagtanong ako kung saan kami pupunta. Sinabi ni Jong na may isang ruin na nagbukas at pupunta kami para protektahan ang teritoryo. Nagtanong ako kung hindi ba kami papasok sa ruin. Sinabi ni Jong na hindi dahil level E lang siya at natatakot ang organisasyon na hindi pa namin kayang ipagtanggol ang sarili, lalo na ang tulad ko na level F pa rin. Nagtanong ako kung ano ang mga ruins na ito. Sinabi ni Jong na ang mga ruins ay pinaniniwalaang naiwan sa lupa ng isang dayuhang sibilisasyon, alien civilization, tulad ng mga otherworldly spaces. Ang mga ruins ay nagsimulang lumitaw kamakailan dahil sa mga pagbabago sa kapaligiran. Sinabi niya na saan man lumitaw ang mga ruins na ito, nakakaakit sila ng maraming masters na naglalaban-laban para sa mga ito, dahil naglalaman ang mga ito ng mga halamang gamot, magic tools, at higit sa lahat, ang formation ay. Kung makuha ng sino man ang formation ay, ang buong ruin ay maglalaho. Nagkomento ako na tila mahiwaga ang lahat ng ito, pero ibinulong ni Jong sa akin na ang ruin na ito ang tanging bukas sa bansa sa ngayon. Nakarating kami sa ruin site. Ipinaliwanag ni Roman 11 Fei na ang misyon ay confidential, at na gusto nilang masangkot kami para sa experiential learning. Ang sino mang magbunyag o magsalita tungkol sa misyon ay hindi lang masisante kundi mako-court martial.
Nagulat ang mga estudyante pero sumang-ayon. Nanirahan kami doon at nagsanay sa aming cultivation, pero pinili ko na gambalain ang class leader at nakakuha ako ng ilang negatibong puntos. Habang nililibang ko ang class leader, naglakad kami ni Jong sa kampo at nakita namin ang bundok sa unahan na natatakpan ng hamog. Nagtanong ako kung ano ang hamog na iyon. Sinabi ni Jong na isa itong anyo ng portal patungo sa ruin. Biglang tumunog ang mga alarma habang nagsisimulang lumapit ang hamog. Sumigaw sina Liisha at Roman 11 Faye sa amin na umatras at lumikas sa bundok para maiwasang mahuli doon, pero mabilis ang galaw ng hamog at karamihan sa amin ay natakpan nito. Natrap din kami ni Jong sa hamog na humila sa amin papasok. Naitapon ako sa loob ng hamog at bumagsak ng malakas sa lupa sa isang kakaibang lugar. Tumayo ako para suriin ang aking paligid nang biglang may isang palakol na lumipad patungo sa akin na bahagya kong naiwasan. Nakita ko ang isang skeleton zombie na lumalapit na may hawak na palakol. Nagsimulang umatake ang skeleton sa akin, pero iniwasan ko ang lahat ng kumpas. Pagkatapos ay sinalo ko ang palakol, inalis ko ito sa kamay ng zombie, at itinapon ko ang zombie sa lupa, na dinurog ko ito ng pira-piraso. Gayunpaman, patuloy ang paggapang ng skeleton patungo sa akin. Ginamit ko ang palakol para putulin ang ulo ng zombie, na sa wakas ay napatay ko ito. Nakahinga ako ng maluwag na nakahanap ako ng paraan para talunin ang zombie. Nakita ko ang dalawa pang zombie na lumalapit at naghanda akong labanan ang mga ito, na madaling napatumba. Pero saktong tumakbo ang ibang mga estudyante patungo sa akin na sumisigaw na tumakas ako. Hinimok ako ng isang kaklaseng tumakbo at lumingon ako para makitang hinahabol kami ng maraming zombie. Isang zombie ang tumalon sa isang estudyante, na pumatay dito. Mabilis na pinugutan ko ang umaataking zombie gamit ang aking palakol at nagsimula akong paslangin ang iba habang pinagkakaguluhan ako. Nagawa ko ubusin ang karamihan sa kanila, pero may isa na sumalakay mula sa likuran. Halos harangan ko ang atake nito gamit ang aking palakol at bumagsak kami sa lupa na nakikipagbuno rito. Nagtanong ang isang estudyante sa isa pa kung dapat ba sila tumulong, pero iminungkahi ng takot na estudyante na maghintay muna para makita kung kaya ko mag-isa. Sa wakas ay gumulong ako at pinugutan ko ang zombie. Nilapitan ko ang mga takot na estudyante at tinanong ko ang kanilang plano. Iminungkahi nila na manatili muna doon dahil wala na ang mga zombie at baka maglaho na ang ruin sa lalong madaling panahon. Nagtanong ako kung ano ang gagawin nila kung magpasya akong umalis. Isang babae sa kanila ang nakiusap sa akin na manatili at protektahan sila. Pinayuhan ko silang tumakbo kung makakita sila ng mga zombie na lumalapit. Sinabi ko sa kanila na humihinto ang mga zombie sa paghabol pagkatapos ng isang partikular na distansya at gamitin ang palakol para pugutan ang mga ito kung masyadong lalapit. Iminungkahi ng isang estudyante na mas mabuting manatili ako, pero nagpasya ako ng iba. Iniwan ko ang palakol para sa kanila at naglakad ako palayo na sinasabihan silang gamitin ito. Sinabi ng babae sa grupo na kung tumulong lang sana sila, hindi ko sana sila iniwan. Pagkatapos ay nagpasya sila kung sino sa kanila ang kukuha ng palakol. Naglakad-lakad ako ng mag-isa sa lugar na iniisip si Lu Xiaoyo nang bigla akong makarinig ng mga yabag. Naghanda ako umatake at sa kanto ay isang zombie horseman ang lumitaw, na halos masaksak ako ng sibat. Sinalo ko ang sibat at nagagawan kami dito. Nagalit ang zombie at nakakuha ng income point, na ikinagulat ko sa mga emosyon nito. Nagpasya akong gamitin ito sa aking kalamangan, hinila ko ang sibat mula sa zombie na naging sanhi ng pagbagsak nito. Mas marami pang zombie horseman ang lumapit at tumakbo ako, na pinangunahan ko sila sa isang habulan. Umakyat ako sa isang burol para iwasan sila pero patuloy silang humahabol sa akin. Inutusan ng cavalry captain ang kanyang mga tauhan na barilin ako na umiwas at umakyat pa ng mataas. Sinabihan ng kapitan ang mga zombie na tumigil, na nagpagalit sa kanila at nagbigay ng mas maraming negatibong puntos. Nagtago ako, pinapanood ko ang aking display screen na nagtatala ng mga puntos. Inutusan ng cavalry captain ang kanyang mga tauhan na umatras habang ang malungkot na zombie na dinasarmahan ko ay nanunood habang sumusunod ang iba dala ang kanilang mga sibat. Bumaba ako at nag-ipon ako ng mga armas, isang espada, isang palakol, at ang sibat na puno ng mana energy. Iwinagayway ko ang sibat na parang espada. Bumalik ang mga zombie at tinambangan ako, pero gamit ang sibat ay madali ko sila natalo, kinukolekta ang kanilang mga sibat at itinali ko sa aking likod bago ipinagpatuloy ang aking paglalakbay. Nakahanap ako ng isang liblib na lugar sa isang bangin, nagnilay, at ginamit ko ang aking naipong mga negatibong puntos para mag-level up.
Pumili ako ng isang celestial fruit mula sa mga opsyon, kinain ko ito para maliwanagan habang 3 bagong nebula stars ang pumuno sa aking celestial map ng kapangyarihan. Sa bagong lakas, nagpatuloy ako. Samantala, kumikilos ang mga opisyal ng Heavenly Network para tipunin ang mga estudyante ng Duan class. Pinag-uusapan nila kung gaano kadaling matakot ang mga estudyante at ang kanilang kawalan ng kakayahang lumaban. Nagpasya silang ang unang hakbang ay dapat puntiryahin ang zombie cavalry captain para protektahan ang mga natitirang estudyante. Kinilala nila na mas mainam kung lahat ng estudyante ay katulad ko, na pagtatanto na hindi ako kasing hina ng unang inakala nila. Nakarinig sila ng mga yabag at nagtago, na mataan ang hukbo ng mga zombie na dumadaan. Nakahinga sila ng maluwag pero nagulat nang ang isang sibat na puno ng mana energy ay nagpalaho sa isa sa mga zombie horseman. Nakita nila ako na naghahagas ng sibat at tumatalon pababa ng burol, mabilis na tinatapos ang mas marami pang zombie bago pa sila makagawa ng reaksyon. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na tulungan ako, pero kinaya ko ang sitwasyon ng walang kahirap-hirap, inuubos ang lakas ng sibat bago lumipat sa aking espada para ubusin ang mga natitirang kaaway. Mahinahong humarap ako sa pinuno na lumapit kasama ang iba pang nailigtas na mga estudyante na nagtataka sa nangyayari. Nag-alala ang ilan para sa kaligtasan ko, pero nang makarating ang pinuno sa akin para makipag-usap, mahinahong iniunat ko ang aking kamay na kinukuha ang lahat ng armas, na nagpagalit sa pinuno at nagbigay sa kanya ng mas maraming negatibong puntos. Nagsimulang tipunin ko ang lahat ng armas at tinanong ng pinuno kung ako ba si Lucio. Curious, tinanong ko kung paano nalaman ng pinuno ang aking pangalan. Ipinaliwanag ng pinuno na 2 estudyante mula sa Luo City Special Class ang nagbanggit sa kanya, tinutukoy ang mga unang nailigtas ko. Handa sa laban, nanindigan ako, pero tiniyak ng pinuno na wala silang intensyong lumaban, mga ordinaryong mandirigma lang sila ng Heavenly Network at hindi ko katapat. Nagpasya ako na ibigay lang sa kanila ang mga espada, pero nagpilit ang pinuno na ayaw nila ng anumang armas o armor. Kumalma ako at tinanong ko kung nag-iisa lang ba sila, na kinumpirma naman nila. Tinanong ko kung bakit hindi nila kinalaban ang zombie cavalry at kung saan sila nagtatago. Hindi makasagot ang pinuno, kaya tinanong ko kung ano ang plano nitong gawin sa lahat ng armas na natipon ko dahil hindi ko ito kayang gamitin ng mag-isa. Sakto namang mas maraming estudyante ang lumalapit at nagkaroon ako ng napakagandang ideya. Inanunsyo ko na nagbebenta ako ng mga sibat, espada, at armor sa sinumang interesado. Minamarket ko ang mga ito bilang pinakamahusay na mga armas sa halagang 999 yuan bawat isa sa first come, first served basis. Pero napagtanto ko na walang cash, kaya walang makakapagbayad. Isang estudyante ang lumapit sa akin na humihingi ng espada. Nakita ko ang isang mahalagang jade pendant sa estudyante at nag-alok ako na ipagpalit ang espada para doon. Galit na tumanggi ang estudyante, nawalan ng negatibong puntos sa akin. Nagbulong-bulungan ang mga estudyante at mga opisyal tungkol sa kung ano ang gagawin. Isang opisyal ang lumapit sa akin dala ang isang wristwatch na may halagang 12,000 yuan, nag-aalok na ipagpalit ito sa isang espada. Tinanggap ko ito ng walang pag-aalinlangan, ipinagpalit ko ang espada para sa wristwatch. Ipinagpatuloy ko ang pagtitinda habang ang mga opisyal ay nagpapalit ng iba't ibang gamit para sa mga armas, na nagtapos sa isang tumpok ng mga alahas sa labis na pagkadismaya ng pinuno. Ipinagpatuloy namin ang aming paglalakbay, pagod na sa paglalakad, habang ako ay humuhuni sa sarili ng masaya tungkol sa aking mga benta. Nagpasya kaming magpahinga para sa gabi, pero biglang umihip ang isang malakas na hangin at may panganib na lumalapit. Binalaan ng pinuno ang lahat na manatiling alerto habang may mga tila maltong figura na lumilipad sa paligid namin sa hangin. Naramdaman ko na ang enerhiya mula sa mga multo ay parang enerhiya ni Lu Xiaoyo. Naramdaman ko ang espada sa aking celestial map na nagre-react sa presensya ng mga multo at nahirapan akong pigilin ito. Habang nakikipagbuno ako rito, kuminang ang aking mga mata at nakita ng mga multo na nag-aapoy ako sa spirit energy, na nagpahintulot sa kanila na tumakas sa takot. Nalito ang lahat sa biglang pag-atras, pero ngumiti ako dahil alam kong ako ang dahilan kung bakit sila tumakas. Ipinagpatuloy namin ang aming paglalakbay at sa wakas ay narating namin ang core ng ruin, na nagdala ng pakiramdam ng ginhawa at tagumpay sa lahat. Sa loob ng kuweba, nagsimulang ibenta ko ang mga natitirang armas sa iba pang mga opisyal at estudyanteng nagtipon sa paligid. Isang estudyante mula sa ibang klase ang lumapit sa akin, umaasang makikilala ang master na tumalo sa mga cavalry zombies para lang mapagtanto na ako ang nagbebenta ng mga armas. Dismayado, nagsimulang magpalitan ang mga estudyante sa isa't isa para makakuha ng mga armas.
Ang kaklase ko ay nakipagsiksikan sa dami ng tao at ipinaalam sa akin na ang master ng Heavenly Network ay gustong makipagkita sa akin. Lumapit ako sa mga opisyal na pinalamutian ng mga alahas, na nagpainis kay Roman 11 Faye at sa pinuno, na nagulat sa mga ginawa ko. Ipinakilala ako ni Roman 11 Faye kay Jong Zuang, isang Class C official na in charge sa ruin. Sa panahon ng aming pananatili, kinilala ako ni Jong at ang isa pang estudyante, dahil sa pagiging katangi-tangi sa aming kaukulang grupo at nabanggit na kakailanganin nila ang aming tulong. Inutusan niya ako na itigil ang pagbebenta ng mga sibat, na sinang-ayunan ko naman, habang ipinapakita ko ang mga alahas na naipon ko. Kasama ang mga opisyal at sikaw, lumapit kami sa isang butas sa kuweba. Naglabas ng enerhiya si Jong mula sa loob at iniulat na ang butas ay 100 metro ang lalim na may kuweba sa loob. Binalaan niya kami na ang ruin na ito ay mas malaki at mas kakaiba kaysa sa anumang nakasalamuhan namin, na naghihimok ng pag-iingat. Inutusan ni Jong ang isang opisyal na maggawa ng mga hagdan pababa sa kuweba gamit ang kanyang earth abilities, na sinusundan ng mga marka sa mga pader para magbigay ng liwanag sa daan. Bumaba kami at namangha ako nang makakita ng liwanag sa ibaba na hindi nakikita mula sa itaas. Isang malakas na ihip ng hangin ang humarurot paitaas mula sa ilalim ng kuweba, na naging sanhi ng pagkinang ng dibdib ko habang nagre-react ang aking espada sa hangin. Hinimok kami ni Lihisha na magpatuloy. Sa ilalim ng kuweba, pumasok kami sa isang maliwanag na lugar at nai-transport kami sa harap ng isang sinaunang kastilyo. Isang hukbo ng mga zombie ang bumuhos mula sa gate ng kastilyo na pinamumunuan ng cavalry captain na may kakaibang sibat. Idineklara nito na hindi sila makakatakas at dapat manatili. Hinamon siya ni Lihisha, na sinasabing mananatili lang sila kung papayag ang makapasok sa kastilyo, na nagresulta sa isang tensyonadong standoff. Inutusan ni Lihisha ang mga opisyal na labanan ang cavalry captain, lihim na umaasang makuha ang sibat ng kapitan, na posibleng ang formation ay, para maglaho ang ruin at makakuha ng papuri. Umatake si Lihisha nang may bilis ng apoy, pero hinarang ito ng kapitan gamit ang kanyang sibat, na nagresulta sa isang matinding labanan. Ang mga pagsisikap ni Lihisha ay nalamangan ang kapitan at nang mawala ang usok, nakatakas ang kapitan sa atake pero ang kanyang kabayo ay napatay, na lalong nagpagalit sa kanya. Hindi natinag, kinutya siya ni Lihisha, na lalong naggatong sa kanyang galit. Samantala, inilunsad ng mga opisyal ang kanilang atake sa hukbo ng mga zombie at nagsimula ang labanan. Ako, na walang interes sa laban, ay nagpa siya na maghanap na lang ng kayamanan sa halip na sumali sa labanan. Palihim na gumagala sa gitna ng kaguluhan, pumasok ako sa loob ng kastilyo. Nagpatuloy ako sa loob ng kastilyo. Ang aking espada ay kuminang bilang tugon sa paligid, na naglagay sa akin sa mataas na alerto. Nararamdamang may nagmamasid sa akin, na natili akong mapagmatsyag at nagpatuloy sa pag-explore. Pagpasok sa isang silid, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula kay Lu Xiaoyu sa aking display screen. Pinagalitan niya ako dahil sa pagkahuli at nag-alala para sa akin, na nagbigay sa akin ng ilang negatibong puntos. Nagtaka ako kung sobrang nag-alala ba si Lu Xiaoyu kaya hindi ito makatulog. Habang pinag-iisipan ito, isang multo na sumusunod at nagmamasid sa akin ang sumubukang tambangan ako. Mabilis kong iniwasan ang atake, yumuko ako palikod habang lumalabas ang aking espada mula sa aking katawan, na tumagos at pumatay sa multo. Papunta sa mas malalim na bahagi ng kastilyo, nakahanap ako ng isang mabalahibong kaibigan na sumakay sa aking balikat habang patungo kami sa sentro ng lungsod. Binuksan ko ang isang pinto na inaasahang may demonyo sa loob. Sa bulwagan, nakita ko na nakahanay ang mga estatwa ng mga samurai warriors. Hinahangaan ko ang kanilang mga sibat, inisip ko ibenta ang mga ito. Habang lumalapit ako sa isang estatwa, naramdaman ko na may nasa likuran ko at lumingon ako para makitang nabubuhay ang mga estatwa, ang kanilang mga mata ay kuminang ng pula. Ang estatwang pinakamalapit sa akin ay gumalaw ng may pananakot at ang iba pa sa silid ay nagsimulang magtipon sa paligid ko, naghahandang umatake. Inihanda ko ang aking sibat at lumabas din ang aking espada na handa sa laban. Gayunpaman, nang mapansin ng mga estatwa ang aking espada, bumalik sila sa kanilang posisyon. Ako, nang makita ito, ay itinago ko ang aking sibat at inilapit ko ang aking espada. Nilapitan ko ang estatwang pinakamalapit sa akin at hiningi ko ang sibat, pero tumanggi ang estatwa at ang pagsuway nito ay nagbigay sa akin ng ilang negatibong puntos. Binantaan ko ito gamit ang aking espada at binitawan ng estatwa ang sibat, at nakuha ko ang sibat. Inulit ko ito sa iba pang mga estatwa hanggang sa makolekta ko ang lahat ng mga sibat. Sa dulo ng bulwagan, nakakita ako ng isang mesa na may scroll na naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang ruta ng pagtakas, na aking binasa.
Samantala, ang cavalry captain, na nakikipaglaban pa rin kay Liisha, ay biglang tumigil sa pakikipaglaban at nagmadali itong pumasok sa kastilyo, na iniwan ang kanyang sibat sa direktor. Dismayado si Liisha, dahil hindi ang sibat ang formation ay dahil hindi naglaho ang ruin. Sumugod ang cavalry captain sa bulwagan na nagtatanong kung ano ang nangyari sa mga sibat mula sa mga estatwa. Namataan ako sa dulo ng mesa, nagmadali siya patungo rito para pigilan ako sa paghawak sa seal. Habang itinataas ko ang seal, naabutan niya ako saktong pagkahulog ng seal sa mga kamay ko. Tila huminto ang oras ng panandalian habang ang seal ay hinihigop sa dibdib ko at ang lahat sa paligid namin ay nagsimulang mahigop sa kuminang na seal. Halos malupig ng hukbo ng mga zombie ang mga opisyal, pero tumigil ang oras at ang lahat ay naging alikabok. Ang kastilyo, ang ruin, at lahat ng nasa loob nito ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, naglalaho sa seal na hawak ko na ngayon. Kinuha ko ang sibat para sa aking sarili, tinitiyak ko na hindi ito magiging alikabok kasama ng iba pang bahagi ng ruin. Balik sa totoong mundo, ang hamog sa bundok ay nagsimulang maglaho at lahat ng mga taong nasa loob ng ruin ay nagsimulang muling lumitaw sa labas. Ramdam na ramdam ang ginhawa sa mga nakaligtas habang niyayakap ang kanilang mga kaibigan, nagpapasalamat na buhay pa sila. Nagtayo ang mga opisyal ng kampo para gamutin ang mga sugatan at mang-alap ng impormasyon sa kaligtasan ng lahat. Abala si Roman 11 Faye sa pagtatala ng data nang sumugod si Jong, nag-aalala dahil hindi ako mahanap. Galit na ipinagtanggol ni Roman 11 Faye ang sakripisyo ko at iminungkahi kay Jong na hanapin ang aking katawan. Sa ikinagulat ng lahat, pumasok ako na puno ng mga alahas at may dalang ilang mga sibat, na nagpatulala at nagpalito sa lahat. Pinuntahan niya ako para batiin, kampante na ligtas ako. Ipinaliwanag ko na inutusan ako ni Kao na pumunta para mag-register at ibalik ang aking mga armas. Pumunta ako para iwan ang sibat na dala ko, na hindi sinasadyang nakasira ng mesa sa bigat nito habang nagre-register. Pagkaraan, naglakad-lakad ako para hanapin si Lu Xiaoyu, na ang mga negatibong emosyon ay nagbigay sa akin ng maraming negatibong puntos. Namataan ko ang wrapper ng paboritong snack ni Lu Xiaoyu sa lupa at tumingala ako para makita itong nakaupo sa sanga ng puno. Inabot ko ang aking kamay para sa isang yakap pero tumalon ito sa aking mukha. Sinubukan ko kausapin ito, sinasabing dapat ay naghintay ito sa akin sa bahay, pero hindi ako pinansin nito at sinuri ang aking kalagayan. Nasiyahan na maayos ako, pinulot nito ang kanyang snack wrapper at yumuko ako sa kanyang lebel. Naglabas ito ng luha ng ginhawa, masaya na maayos ako at hindi nasaktan. Pagkatapos ay kinaladkad niya ako pauwi kung saan ako nag-ayos ng sarili. Isinara ko ang bintana at pinakiusapan ko si Lu Xiaoyu na ipatawag ang level D kriminal, na ginawa naman nito. Gamit ang aking kapangyarihan, lumikha ako ng dalawang perlas, isang madilim at isang maliwanag. Nagtanong si Lu Xiaoyu tungkol sa mga ito at ipinaliwanag ko na ang mga perlas ay nagpapalakas ng energy bodies. Ang madilim na perlas ay ginawa ng aking espada mula sa mga naabsorb na enerhiya ng mga multo sa ruin, habang ang maliwanag ay nanggaling sa isang espesyal na multong nakasalamuha ko. Nagpasya ako na subukan ang madilim na perlas sa energy body ng level D kriminal. Sa sandaling ipakain ko ito rito, sumigaw ang lalaki at ang kapangyarihan nito ay tumaas ng husto, na naging sanhi ng walang tigil nitong pagtawa. Nagulat ako sa bilis ng pagtaas ng kapangyarihan ng lalaki dahil sa perlas. Si Lu Xiaoyu naman ay hindi natuwa, sinasabing sinira ko ang lalaki dahil sa walang tigil na pagtawa nito. Tinawag niya itong muli, na nagpalaho sa lalaki. Sinubukang pasayahin ito, ibinunyag ko ang isa pang regalo, 2 prutas na nakuha ko mula sa ruin. Ikinatuwa ito ni Lu Xiaoyu at sabik na kinain ang mga ito. Ang mabalahibong nilalang, na sumusunod sa akin ay lumabas mula sa aking likod patungo sa silid at nagsimulang huni sa akin. Nakita niya itong napaka-cute at niyakap ang mukha nito, tinatanong ako kung paano ko ito nakuha. Ipinaliwanag ko na isa itong kaibigang nakilala ko sa ruin, isang matalino. Nagpasya si Lu Xiaoyu na pangalanan ang furry na, Little Fairy Zoo. Matapos itong biruin sa iba't ibang pangalan, pinakain niya ito ng chip at tumigil ang furry sa kanyang mga kalokohan para i-enjoy ang snack. Inilagay niya ito malapit sa bag ng chips, nangangako ng mas marami pang chips kung magpapakabait ito, at sumunod naman ng masunurin ang Little Fairy Zoo. Namangha ako kung gaano kadali nitong napasunod ang furry gamit lang ang chips. Sinuri ko ang seal mula sa ruin sa aking silid at natuklasan ko ang mga pambihirang kakayahan nito. Sa pamamagitan ng pagninilay, ipinadala ko ang aking kamalayan sa seal, kung saan naranasan ko lumipad sa paligid ng nakapalibot na tanawin na kontrolado ng mga kapangyarihan ng seal.
Napagtanto ko na isa itong banal na artifact, divine artifact, na kayang magmasid sa lupa at magmanipula ng aura. Sa pag-iisip sa interes ng Cavalry General sa SEAL, pinagsisihan ko na hindi ko ito direktang mapagsanayan. Napansin ko ang pangalawang SEAL sa loob ng una, na may umiikot na kadiliman. Dahil sa kuryosidad, pumasok ako rito gamit ang aking kamalayan at natagpuan ko ang aking sarili sa isang malawak na espasyo. Doon ay natuklasan ko ang mga nakatagong sibat at isang malaking saradong pinto na sumasalamin sa nasirang kastilyo. Determinado, itinulak ko ang pinto, at nagawang buksan ko ito ng bahagya. Sa pagsilip sa loob, nakita ko ang kastilyo at napagtanto ko na maaari ko itong ma-access sa tuwing palalakasin ko ang aking kakayahan na ganap na buksan ang pinto. Ang pagkatuklas na ito ay nagpuno sa akin ng pananabik para sa mga susunod na pag-explore sa pamamagitan ng SEAL. Pagkaraan, binasa ko ang isang papel na naglalaman ng aplikasyon ni Lu Xiaoyu, nakakaramdam ng pag-aalala para sa kanya. Gayunpaman, nagpasya akong pasayahin ang sarili sa pamamagitan ng paglalaro ng lottery sa aking display screen. Sa bawat pagkakataon, laging stinky tofu ang nakukuha ko, na nakakadismaya. Patuloy akong sumubok, pero ang nakuha ko lang ay mga mangkok ng pagkain na hindi ko naman kailangan. Dismayado matapos ang maraming pagtatangka, nahiga ako sa aking kama, umaasa sa mas magandang swerte, ginagamit ko ang aking binti para pindutin ang button. Sa pagkakataong ito ay nagbago ang aking swerte, nanalo ako ng isang perlas na mukhang sea fruit. Kinain ko ito at panandaliang huminto ang oras. Isang puting bituin ang nahulog mula sa kalawakan patungo sa lupa at sa aking katawan, na nagbigay sa akin ng kaliwanagan. Natagpuan ko ang aking sarili sa isang ibang celestial space, maulap at mahamog, tinatamasa ang kaginhawaan pero nadismaya nang hindi ito nagtagal. Determinado, sinubukan ko pa ang isa. Lumabas ako kung saan nakaupo ang matanda. Nagpalitan kami ng bati, kinikilalang matagal na kaming hindi nagkikita. Ibinigay ko ang kredito sa aking pagsasanay kasama ang matanda sa pagtulong sa akin na makaligtas sa ruin, na sinabing malamang ay nasa panganib ako kung wala iyon. Dahil sa kuryosidad tungkol sa pagsali sa organisasyon, tinanong ko kung para saan sila lumalaban. Ipinaliwanag ng matanda na ang organisasyong Heavenly Network ay lumalaban para pangalagaan ang interes ng sangkatauhan at naglalayong magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Ngumisi ako sa ideya, na nagpainis sa matanda at nagbigay sa akin ng ilang negatibong puntos. Nilinaw ko na hindi ako nangungutya pero naniniwala na ang tunay na kapayapaan ay subjective. Para sa akin, ang pamumuhay ng mapayapa kasama si Lu Xiaoyu ay sapat na. Kinuha ng matanda ang espada ko at naglakad palayo. Ipinapaliwanag na kung ang lahat ay nag-iisip na tulad ko, lahat ay hahabulin ang kani-kanilang sariling tadhana. Gayunpaman, may mga taong umaabuso sa kapangyarihan, nagiging laban sa batas at nambubuli ng iba. Nilalayo ng organisasyon na balansehin ang lakas at kahinaang ito. Binanggit ng matanda na sisimulan na nila ang pagsasanay sa swordsmanship sa lalong madaling panahon, pero pinayuhan ako na sundin ang landas ng pag-cultivate ng aking spiritual body, na mahalaga sa kanilang pagsasanay. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng paglalabas ng sword energy sa langit, na nagdulot ng panandaliang pag-ulan. Ibinigay niya ang kredito nito sa paggamit ng Seven Seas Snow Mountain, na nakaugnay sa sea fruit na kinain ko. Nagtanong ako kung kailan ako magkakaroon ng sapat na pagsasanay. Ipinaliwanag ng matanda na masyado pang maaga at iminungkahing mag-focus sa pag-imagine ng kapangyarihang kinakailangan. Nag-visualize ako ng isang ulan, rain cloud, at nag-focus ako sa aking espada, na lumilikha ng isang maliit na whirlwind. Sumugod ako pasulong, hinihiwa ang isang bumabagsak na dahon sa dalawa. Namangha sa aking progreso, bumalik ako sa loob para mahanap si Lu Xiaoyu na kakagising pa lang. Tinanong nito kung sino ang kinakausap ko at sinabihan ko itong maupo, ibinabahagi ko ang magandang balita, maaari na siyang magsimulang mag-aral. Malakas na nagprotesta si Lu Xiaoyu, iginigiit na hindi ito magandang balita at hindi siya papasok. Nagtalo ako na nakatira na ito sa akin simula nang tumakas sa ampunan, kaya na namin bilhin ang kailangan namin, at hindi ito maaaring manatili lang sa bahay buong araw. Sumang-ayon si Lu Xiaoyu, dahil ayaw nitong mawala ang paboritong pagkain. Natuwa ako na gumana ang aking diskarte. Dinala ko si Lu Xiaoyu sa bago nitong paaralan, kung saan nagreklamo ito na ang school bag na ibinigay ko ay pambata. Sinabihan ko itong tumigil sa pagrereklamo, na ipinapaalala na ang lahat ay may school bag. Lumapit ako at ibinulong ko rito na huwag ipakikita ang kanyang lakas o makikipag-away sa kanyang mga kaklase. At ubili itong sumang-ayon, habang nakasimangot pa rin. Tiniyak ko sa kanya na darating ang tamang oras para ipakita ang kanyang mga kakayahan.
Sa sarili kong paaralan, mainit na tinanggap ako ni Roman 11 Faye at nagpasalamat sa pagsali sa organisasyon. Inanunsyo niya na ako ay mapopromote ng direkta bilang lieutenant dahil sa aking mga kontribusyon sa Ruin, na nagpa-excite sa akin sa posibilidad ng mas mataas na sweldo. Nagulat ako nang yakapin ako ng mainit ni Roman 11 Faye, na tinatanggap niya ako bilang isang bagong kasamahan. Pagkatapos ay pinuntahan ni Roman 11 Faye para batiin si Kao at ang iba pa. Nagulat ako dahil ito ang unang pagkakataon na may naging ganoon kainit at magiliw sa akin. Tumuntong si Liisha sa podium at tinawag ni Roman 11 Faye ang mga estudyante para pumila. Tinanggap kami ni Liisha sa pundasyon at sinimulan ang kanyang talumpati. Bagamat napatigil siya sa kanyang mga linya at naglabas ng papel para magbasa, inihatid niya ang talumpati na binabanggit ang kasaysayan ng pundasyon at binibigyang diin ang mga hamon sa hinaharap, na hinihimok kaming magpatuloy sa kabila ng mga panganib. Pinamunuan ni Liisha ang panunumpa na ginawa naman ng lahat kaming estudyante, bagamat ang ilan ay kinakabahan. Nagpaalam siya sa amin at bumaba sa podium. Ipinagpatuloy ko ang aking pagsasanay kasama ang matanda, na ipinakilala sa akin ang mga teknik na, Dianzi, na kilala sa kanilang malaking epekto sa kabila ng kaunting pagsisikap. Inihambing ng matanda ang mga teknik na ito sa isang tutubi na nagdudulot ng mga alon sa ilog sa kabila ng kagaanan nito. Masipag na nag-swings ng espada ako gaya ng iniutos, na nagpo-focus sa cumulus cloud sa loob ng cloudy realm. Noong una, naging agresibo ang cloud, pero nagpatuloy ako at nagsimula akong makakuha ng kontrol sa mga galaw nito. Sa kabila ng aking progreso, napatunayang mahirap ang ganap na pagkontrol sa cloud. Pinayuhan ako ng matanda sa pasensyang kinakailangan, binabanggit na ang pagmanipula sa isang cumulus cloud para magpaulan ay hindi madaling gawain. Napag-isipan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng paggamit ng pisikal na lakas sa pag-eespada at ang maselan na kontrol na kailangan para sa pagmanipula sa cloud. Ibinahagi ng matanda ang kanyang paniniwala na ang mga tao sa nakaraan ay natakot sa araw ng cloud collapse, na sa ikinagulat niya ay nakita ko na exciting kaysa nakakaalarma. Hindi natinag sa kakaibang pananaw ko, ipinagpatuloy ng matanda ang pagsasanay sa akin sa mga teknik sa espada. Magkasama kaming pumasok sa cloud realm kung saan kahangahangang nakakuha ako ng kontrol sa mga cloud, na matagumpay na nakapagpaulan. Sa totoong mundo, ang swing ng espada ko ay lumikha ng isang malakas na alon, na nagpapakita ng isang mahusay na martial art technique. Kinilala ng matanda ang nakamit na ito, na impressed sa progreso at kasanayan ko. Nagtanong ako kung ano ang ibig sabihin yon dahil hindi ako pamilyar sa termino, na nagbigay sa akin ng ilang negatibong puntos mula sa matanda. Nang magtanong ako kung bakit kaya ko gawing ulan ang mga ulap, binalaan ako ng matanda laban sa labis na pagmamalaki, na ipinapaalala na may mga susunod pang hakbang, ang paggawa ng ulan na maging ilog, at ang ilog na maging karagatan. Ipinaliwanag niya na ang Seven Seas Snow Mountain ay patuloy na nagbabago, na nangangailangan ng patuloy na pagsasanay. Nagpapasalamat, tinanggap ng matanda ang alok ko na isama si Lu Xiaoyo sa isang summer trip, dahil pagod na ito sa pagbabasa ng mga libro buong araw. Sumakay kaming dalawa ni Lu Xiaoyo sa bus para sa aming biyahe. Namataan ko ang isang kakilala, ang pari, pero hindi kami nag-usap. Masayang umupo si Lu Xiaoyo sa kanyang upuan. Isang grupo ang pumasok na tila may isyu sa akin, na makikita sa kanilang mapanghamak na tingin. Nang mapuno ang bus, ipinakilala ng tour guide ang sarili at binalangkas ang biyahe, pagbisita sa Mount Rio, pagkakamping sa malapit na lawa, at pagkatapos ay pag-akyat sa bundok. Napansin ko ang aking kakilala na nakapokus sa isang kumpas sa kanyang mga kamay. Ibinahagi sa amin ng tour guide ang alamat ng Mount Rio. Pagdating sa lawa, lahat ay nagtayo ng mga tent. Nagmamasid kami ni Lu Xiaoyo sa lawa. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang pinakamasayang sandali, at noong una ay nabanggit nito ang pagkakita sa akin na bumibili ng gulay at nagluluto ng hapunan. Nang piliting maging seryoso, inamin nito na ang pagkain ng magkasama ang kanyang tunay na kaligayahan. Ngumiti ako, na naaalala ang aming mga pinagsaluhan na pagkain bilang aking pinakamasayang oras din. Bigla, nakaramdam ako ng kakaiba at lumingon ako para makita si Liang Qi na dumaan sa amin na nakamotorsiklo. Nagtaka ako kung saan papunta ang magic performer, napapansin na hindi pa ito nahuhuli ng dragnet at nararamdamang ang enerhiya ni Liang Qi ay tumaas ang antas. Nang magtanong si Lu Xiaoyo kung ano ang problema, binaliwala ko lang ito na nagsasabing wala iyon. Gabi na at inihatid ko si Lu Xiaoyo sa tent nito, kahit na nagprotesta ito na tinatrato siyang parang bata na may bedtime rules kahit nasa labas. Habang nananatili kami doon, napansin ko ang isang convoy ng mga sasakyan na dumadaan, karga si Liang Qi at ang aking dating kakilala. Curious,
Nagpasya ako na sundan sila sa isang bakanteng lugar sa unahan kung saan nakaparada ang mga sasakyan. Nagtaka ako kung may ruin ba sa lugar na iyon. Inisip ko iulat ang sitwasyon pero nag-atubili ako. Sakto namang tinawag ako ni Jong, nagtatanong kung bakit ako naroon. Ipinaliwanag ko na isinama ko si Lu Xiaoyo sa isang trip, at ipinaalam sa akin ni Jong na ang lugar ay balitang malapit ng may lumitaw na ruin. Sinisiyasat ito ng organisasyon at balak na sana nila akong hanapin para sumali sa kanila. Binanggit ni Jong na ang mga estudyante mula sa Duan class na nagpakita ng husay ay binigyan ng pahintulot na pumasok sa ruin. Tinanggap ko ang alok, sa katwirang dahil nandoon na rin lang ako, ay sasali na ako sa kanila. Kinabukasan, ang ilang mga pasahero ay nakipagtalo sa tour guide tungkol sa biglang pagtatapos ng biyahe. Humingi sila ng refund, pero ipinaliwanag ng guide na ang travel agency lang ang maaaring magbigay ng refund. Nilapitan namin ni Lu Xiaoyo ang grupo at tinanong ng tour guide kung saan kami papunta. Ibinunyag ko na pupunta kami sa Chalk Salt Lake at binanggit ko ang paparating na ruin, na ikinagulat ng iba. Nagpatuloy kami ni Lu Xiaoyo at Jong sa pagtawid sa barikada patungo sa lawa. Noong una ay hinarang ng bantay si Lu Xiaoyo dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento, pero nagpakita si Jong ng isang dokumento na kumumbinsi sa bantay na paraanin kami pagkatapos ng verifikasyon sa kanyang superior. Nakarating kami sa kampong itinayo sa tabi ng lawa, at humanga si Lu Xiaoyo sa mga paghahandang ginawa para sa operasyon sa ruin. Nang sumunod na araw, ang mga practitioner mula sa isang kalabang organisasyon ay nagtipon para makilahok sa operasyon sa ruin para pasukin ito. Hinarap sila ng pinuno, na inanunsyo ang nalalapit na pagbubukas ng bagong ruin at itinalaga ang sarili bilang kanilang pinuno. Ang kanilang layunin ay alisin ang anumang hadlang sa ruin at sirain ang formation ay. Naghanda ang lahat at nagsimulang pumasok sa ruin sa pamamagitan ng hamog. Pinayuhan ko si Lu Xiaoyo na kung sakaling magkahiwalay kami sa ruins ay dapat itong pumunta sa gitna ng ruin, kung saan kami magkikita. Pagkatapos ay pumasok kami sa hamog. Masaya si Lu Xiaoyo na sa wakas ay makikipaglaban na siya sa piling ko. Lumabas ako sa ruin, na natagpuan ko ang aking sarili sa isang kagubatan. Nagsimulang magreklamo ang ibang mga practitioner tungkol sa kakaibang paligid. Naalala ko ang payo ni Jong tungkol sa nagbabagong spiritual energy sa ruin, at hinanap ko ang mas makapal na enerhiya na nauugnay sa gitna ng ruin, na nahanap ko naman. Sumusunod sa aking grupo hanggang sa paglubog ng araw, nakarating kami sa isang bakanteng lugar sa kagubatan at nagpasyang magpatuloy para maghanap ng ibang grupo. Iminungkahi ko na magkamping muna doon, napapansin ko ang mga buto ng hayop at mga kakaibang puno, pero binaliwala nila ang aking mga alalahanin at nagpatuloy nang wala ako. Nagpaiwan ako, na nagbabala sa kanila na tumakbo kung makakatagpo ng panganib, at nag-alala ako para kay Lu Xiaoyo. Samantala, hinahanap ako ni Lu Xiaoyo sa kagubatan at nakatagpo ng mga hayop. Isang pusa ang ngumiyaw ng masama sa kanya, pero ginawan niya ito ng mukha. Biglang, isang malaking boar ang lumapit ng agresibo, pero ipinatawag niya ang kanyang bodyguard, ang lalaki mula sa Class D na tumawa at tinakot ang boar palayo. Pagdating ng umaga, napaamo na niya ang boar at sinasakyan ito, na nakatagpo ng isang grupo na namangha sa kanyang mga kasanayan. Inangkin niya na siya ang Beast Controller. Nagtanong siya kung nakita nila ako, at nagtungo sa direksyong itinuro nila. Ako, na nakaupo sa isang sanga, ay namataan ko ang isa pang grupong lumalapit. Naghahanap sila ng ligtas na lugar na pagkakampingan bago lumubog ang araw. Nakinig ako sa kanilang pag-uusap at nag-isip ako kung paano kukuha ng mga negatibong puntos mula sa kanila. Habang naninirahan sila sa isang bukas na espasyo, binalaan ng kanilang pinuno ang tungkol sa mga lumalapit na hayop, pero ako iyon nang magpakita ako. Nang tanungin kung saan ako galing, nagbiro ako tungkol sa paglipad mula sa silangan, na nagpainis sa grupo at nagbigay sa akin ng mga negatibong puntos sa aking display screen. Sa pag-iisip sa aking naipong mga puntos, napagtanto ko na ang isang pangalan ay nasa mga numero, na nagpapahiwatig ng posibleng espiya. Sumali sa grupo sa kanilang paglalakbay, nagplano ako kung paano itatali ang espiya, iniisip ko kung paano sila pababayaan sa kanilang pagbabantay. Nang isang leopard ang halos sumakay sa isang practitioner, kumilos ako, na iniligtas ko ang batang lalaki. Tinanong ng pinuno ng grupo at dalawang opisyal ang mga ginawa ko. Ipinaliwanag ko na itinaboy ko ang hayop sa halip na patayin dahil magiging malupit iyon, na nakakuha ng magkahalong reaksyon pero mas maraming negatibong puntos. Ipinakita ng aking screen ang mga puntos na naipon ko, pero nakita ko na ang isa sa mga opisyal ay may numero bilang pangalan. Hinala ko na sila ang espiya. Ninanamnam ko ang aking stinky tofu habang binabantayan akong mabuti ng espiya.
Di nagtagal, inilunsad ng espiya ang kanyang atake, na nagpapatulog sa lahat ng iba pa. Lingid sa kaalaman nito, hinanap ko ang espiya. Habang tumatakbo sa kagubatan, sinubukan akong bitagin ng mga baging, pero madali ko itong hiniwa. Mula sa isang puno, tinawag ko ang espiya na kumilos para umatake. Madali ko itong sinalag, sinipa ko ito sa mukha at nadaplisan ko ang baba nito, na nagpakita ng sil sa kanyang palad. Ipinatawag ko ang aking sibat, na ikinagulat ng espiya. Sa kabila ng mga pagtatangka ng espiya na lumaban, dinisarmahan ko siya at itinapon ko sa lupa. Naghagis ng mga kutsilyo ang espiya sa akin, na iniwasan ko ang mga ito at gumanti ako sa pamamagitan ng paghagis ng aking sibat, na bahagyang sumala sa espiya at hiniwa ang puno. Dahil ang espiya ay nakasandal na sa puno, hinubaran ko siya ng kanyang mga damit at armas, na nagtatanong kung ilan ang mga espiya. Sinabi ng espiya na nag-iisa lang siya, pero hindi ako naniwala, na nagbabluff ako sa espiya na ako ay isang special agent mula sa Skynet, na ipinadala para huliin ang mga espiya at ako ang may pananagutan sa pag-neutralize sa espiya sa bundok. Inamin ng espiya na may iba pa silang kasama na may mga code names, ibinunyag na inutusan silang patayin si Chen Bailey. Ibinahagi niya ang lihim na code para makontak ang iba batay sa kanilang zodiac sign code names. Kinilala ko na wala silang laban kung mahuli ni Chen Bailey. Ipinagtapat ng espiya ang kanilang misyon at humingi ng awa, na sinang-ayunan ko naman. Gayunpaman, bago pa kami makapag-usap ng higit pa, umatake ang mga baging at kinaladkad ang espiya sa loob ng isang puno sa kabila ng mga pagtatangka ko na iligtas ito. Nagising ang lahat at natuklasang nawawala ang guro na si Luli, na hindi namamalayang ibinunyag bilang espiya. Nagpa siya ang pinuno na hanapin siya kasama ang ilang mga estudyanteng nagboluntaryo para tumulong. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap sa buong gabi, wala silang nahanap na bakas nito at pagod na sila. At ubiling nagpa siya ang pinuno na ihinto ang paghahanap para maiwasang isakripisyo ang mas marami pang buhay. Ako, na masaya sa mga puntos na nakuha ko mula sa espiya, ay sinubukan ko i-unlock ang aking ikapitong bituin sa aking celestial map. Gayunpaman, sa aking pagkadismaya, hinigop ng ikapitong bituin ang aking enerhiya pero hindi nagising, na nag-iwan sa akin na galit at dismayado. Idinilat ko ang aking mga mata na dismayado, pero tumingin ako sa unahan mula sa punong inuupuan ko at nakita ko ang kaguluhan. Nagmadali ako patungo sa lugar gamit ang aking kumpas bilang gabay sa kakaibang spiritual energy. Nang makarating ako doon, nakita ko ang isang tornado na mabilis na umiikot. Binalot ko ang aking sarili ng sarili kong enerhiya at sinubukan ko alisin ang tornado. Sa pagtulak sa hangin, narating ko ang core nito at dinurog ko ito ng pira-piraso, na itinapon ko ang mga ito sa kagubatan. Tumungo ako kung nasaan ang caster. Ang maapoy na hangin ay natutunaw ang ilang mga sanga at sinisira ang anuman ang bagsakan nito. Hinarap ko ang dismayadong caster na gustong lumaban pero nakitang sugatan ito sa atake. Sinubukan ng caster na maghagis ng isa pang tornado sa akin, pero pinaghiwa-hiwalay ko ito bago pa ito mabuo. Tumakbo ang caster habang hinahabol ko ito gamit ang aking espada. Sinubukan ng caster na atakihin ako sa isang bakanteng puwang, pero mabilis ang espada at hiniwa ang mukha nito. Takot, nakita ng caster ang kanyang buhay na dumaan sa kanyang mga mata, ini-imagine ang sarili niyang libing. Napaupo ito sa sakit pero naghanda ng sand bullet, na inihagis sa akin. Sinubukang harangin ng espada pero hindi ito naging sapat na mabilis, at ang ilang sand bullets ay lumampas sa espada na halos tumama sa akin. Pinagsisihan ng caster ang pagmaliit sa akin, na pagtanto na isa itong malakas na kalaban. Sakto namang may isang bullet na halos tumama sa kanya, ginising ko ang aking celestial map, natuklasan ang susunod na antas para gisingin ang ikapitong bituin. Nagising ang bituin at lumipad patungo sa akin, na nagbigay sa akin ng kaliwanagan at lumitaw bilang isang wand. In-unlock ko ang bituin habang naiintindihan ko ang mga emosyon ng kaluluwa, nararanasan ko ang kaligayahan, kalungkutan, galit, at takot ng sabay-sabay. Inihagis ko ang wand, tumagas sa lahat ng sand bullets at tumama sa kaaway, na agad itong napatay. Naglaho ang kaaway sa lupa, na naging buhangin. Ang mga kaluluwa ng kaaway ay lumipad sa hangin at pinanood ko habang naramdaman ng mga kalapit na espiritu ang paglaho ng espiritu ng kaaway. Kinaumagahan, sa wakas ay nahanap na ako ni Lu Xiaoyu at masaya itong makita ako. Ipinaliwanag ko ang mga detalye tungkol sa sitwasyon ng espiya dito. Namataan namin ang ilang mga espiya sa mga sanga ng puno na nagsisilbing lookouts. Iminungkahi ni Lu Xiaoyu na gamitin ang kanyang mga hayop para umatake, pero sinabi ko na maghintay muna.
Kailangan namin malaman ang bilang ng espiya at lakas muna, kaya nagpa siya ako magsiyasat. Nagtanong ito kung paano kami mag-uusap, at binalak ko gumamit ng squirrel bilang tagapagdala ng impormasyon. Papunta kung nasaan ang mga espiya, nakita ko ang isang lalaking narating ang bakanteng lugar. 3 lookouts ang tumalon pababa at ang lalaki ay gumawa ng mga senyas gamit ang kanyang mga kamay. Ginaya ng mga lookouts ang kanilang mga senyas, na nagpapakita na nakapasa siya at pinayagang dumaan. Naaalala ang sinabi ng espiya na ang code ay ang 3 digit ng kanilang zodiac sign, nagtaka ako kung ano ang sarili kong code. Nagpanggap ako bilang isa sa kanila at lumapit ako sa bakanteng lugar. Lumitaw ang lookout at nagpatuloy ako sa paggawa ng mga senyas, nag-aalala ako kung tama ba ang mga ito. Ginaya ng lookout ang aking mga senyas, na nagpapahiwatig na nakapasa ako at maaaring magpatuloy. Pagpasok sa isang kuweba, lumabas ako sa kabilang panig, natuklasan ko ang isang pink na tanawin at isang malaking pink na puno, ang sentro ng ruin. Nang makita ko ang iba, sumali ako sa kanila. Inanunsyo ng pinuno na sila ang unang nakarating sa ruin, na idinedeklara ang tagumpay. Napagtanto ko na masyadong marami ang kanilang bilang para labanan ko ng mag-isa. Naramdaman ko ang kanilang spiritual energy habang sinisiyasat ko sila. Napansin ko na ang ilan ay may kaunting enerhiya, na ang ilan ay C classes at ang iba ay D classes. Habang patuloy na nagmamasid sa paligid, nakatagpo ko ang 4 na nagsusuri sa puno. Ngumiti ako nang maramdaman na ang 4 na ito ay walang spiritual energy. Lumingon ako para umalis, pero naramdaman ko ang panganib. Napagtanto ko na ang 4 ay hindi nagkukulang sa spiritual energy, sa halip, hinaharangan nila ito at tila napakalakas. Sinuri ng isa sa kanila ang puno, na ibinubunyag ang isang lagusan sa kabilang panig na hinarangan ng mga sanga at baging na bawat isa ay may kapal na halos 2 metro. Ipinaliwanag niya na nagsasara ang puno sa araw at bumubukas sa gabi. Sinabi ng spy leader sa lalaki na hindi sila makapaghintay hanggang gabi, dahil natatakot na baka dumating na si Chen Bailey sa lalong madaling panahon. Inutusan niya ang lalaki na piliting buksan ang puno. Naghagis ang lalaki ng 2 fireballs sa puno, na naging sanhi ng isang pagsabog. Nang mawala ang usok, ang butas na kanilang nilikha ay agad na natakpan ng mga baging. Napagtanto nila na binabawasan ng halaman ang epekto ng kanilang kapangyarihan. Nakita ko ito at nagpasya ako mas mabuting patagalin sila hanggang sa dumating si Chen Bailey. Bigla akong nakita ni Liang Qi at nakilala ako. Tinawag niya ako at nakilala rin ito ng iba pa. Nagtanong ang pinuno kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Liang kung paano niya sinubukang sunugin ako pero hindi ito naapektuhan. Nabanggit ng pari na sinundan ko sila sa turbos. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na paligiran ako, na inilalabas ang kanilang mga espada sa akin. Binaliwala ko sila at naglakad ako patungo sa pinuno, pero pinigilan ako ng mga lalaki. Gumawa ako ng codename sign at sinabing ginagamit ko ang Lily, bilang pseudonym. Sinabi ko na mayroon akong mahalagang kailangang iulat. Nakumbinsi ang pinuno na bahagi ako nila matapos kumpirmahin ng isa sa mga lalaki ang paglalarawan ko na may pseudonym. Pinayagan akong magsalita. Sinabi ko sa pinuno na patay na si Chen Bailey, na ikinagulat ng lahat. Nagtanong ang pinuno kung paano ko nalaman, at sinabi ko na nakita ko ito sa sarili kong mga mata. Ipinakita ko sa kanila ang isang puting buhangin na kinilala ng pinuno bilang deep sea white sand. Ipinaliwanag ko na isang lalaki ang nagbaon ng buhangin kay Chen Bailey, na naging sanhi ng pagkamatay nito dahil sa pagkaubos ng dugo. Tumakas ang lalaki matapos masugatan ng flying sword ni Chen Bailey, dala ang buhangin bilang patunay. Nagtanong ang pinuno tungkol sa katawan ni Chen Bailey, at sinabi ko na itinapon ko ito sa pool para maiwasang mahanap ng organisasyon. Malakas na tumawa ang pinuno at inanunsyo sa mga tao na patay na si Chen Bailey, at nagdiwang sila. Sinabihan niya ako na sumunod sa kanya mula ngayon at nangakong bibigyan ng gantimpala pagbalik namin sa God's Collection, ang pangalan ng kanilang organisasyon. Napagtanto ng pari at ni Liang Qi na malamang ay espiya ako. Kinumpirma ko ito, na sinabing ipinadala ako ng organisasyon at hindi maaaring mabunyag ang aking cover, lalo na noong si Liang Qi ay nasa panganib sa dragnet. Sumang-ayon ang pinuno, na idiniing ang misyon ng organisasyon ang pinakamahalaga. Sinabihan niya si Liang Qi na huwag itong dibdibin dahil tinanggap na ito ng organisasyon, pero ngayon ay kailangan nitong patunayan ang sarili. Sumang-ayon si Liang Qi na gawin ang hilingin nila. Pumunta si Liang Qi sa puno at nagsimulang sunugin ito, pero ang mga baging ay hindi matinag. Patuloy niya itong sinusunog at lumapit ang pari na nagtatanong kung bakit niya ito ginagawa at iminumungkahing maaari naman siyang tumanggi.
Sinabi ni Liang na hindi niya maaaring pagtaksilan ang organisasyon dahil iniligtas siya nito, pero dapat pagkatiwalaan ng pari ang kanyang desisyong magtrabaho para sa kanila. Nakatanggap ng impormasyon ang pinuno at sinigawan si Liang Qi na tumigil. Na-inform sila na ang mga estudyante mula sa Duan class ay nakarating na sa Center Ruin. Masaya ako na makita ang aking mga kasamahan. Lumapit ang pinuno sa kanila sa pasukan at ipinakilala ni Liang ang sarili bilang isang lieutenant ng Dragnet. Ipinakita ng pinuno ang sarili nitong ID. Nagtanong si Liang kung paano sila nakarating ng maaga, dahil nakakita sila ng flare ng apoy nang pumasok sila. Ipinaliwanag ng pinuno na sinisiyasat nila dahil may mga nakapasok sa ruin at dahil sa insidente kagabi, kailangan nila mag-ingat. Sinabi ng isa sa mga kaklase kay Liang na nakaranas sila ng disruption sa kanilang formation. Sinabi ng pinuno na magsisiyasat sila bago pumasok, na tinanggap naman ni Liang. Umalis ito, pero nakatanggap ng utos ang kanyang mga tauhan na atakihin ang mga estudyante. Namagitan ako, na ipinadala ko ang aking mabalahibong kaibigan. Habang aatakihin na ng mga lalaki ang mga estudyante, naabot ng furry friend si Liang at nagsimulang ipaliwanag ang sitwasyon gamit ang mga senyas. Nakuha ni Liang ang mensahe at nakita ang kanilang plano ng pag-atake, binalaan si Cao saktong bago ito atakihin. Iniwasan nito ang atake at gumanti, at napatumba ng ibang mga estudyante ang sumubukang umatake dito. Inanunsyo ni Liang na inaatake sila at naghandang lumaban. Naghanda ang mga estudyante at nagsimula ang labanan sa pagitan nila at ng mga espiya. Nagsimulang magtanong ang pinuno kung paano nalaman ng mga estudyante na mga espiya sila. Bumalik ang furry friend sa tabi ko at natuwa ako na naging maayos ang lahat, nagtitiwalang kaya ni Jong na hawakan ang sitwasyon. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na umatake dahil mas marami sila kaysa sa mga estudyante. Nalulupig na ang mga estudyante. Isang estudyante ang halos atakihin, pero iniligtas ito ni Cao. Inutusan sila ni Jong na lumaban ng likod sa likod at huwag maghiwa-hiwalay. Nagbigay ako ng instruction sa furry, na gumuguhit ako ng isang tanda sa aking palad. Pumunta ang furry para ihatid ang mensahe. Dumating si Lu Xiaoyu kasama ang kanyang mga kaibigang hayop at nakitang nagsimula na ang laban, pero hindi pa nakikita ang hudyat ko. Dumating ang furry at ipinakita sa kanya ang iginuhit ko, isang go-ahead sign. Akala ng mga espiya ay napaligiran na nila ang mga estudyante, pero biglang sumugod ang mga hayop at nagsimulang paslangin ang mga espiya. Nag-thumbs up si Lu Xiaoyu kay Jong, at inanunsyo nito na ang mga hayop ay kanilang mga kakampi sa iba, na nagpabago sa takbo ng laban pabor sa kanila. Galit na galit ang pinuno at inutusan si Liang Qi na ituloy ang pagsunog sa mga baging habang ang iba ay sumasali sa laban. Sinigawan ko si Liang Qi na ituloy ang pagsunog sa mga baging. Nakalusot si Jong sa labanan at nagpunta sa pinuno, pero ibinigay niya ang laban kay Liang Qi. Gumanti si Liang Qi gamit ang isang Phoenix attack, na tinalon ni Jong para harapin siya, pero lumipad pabalik ang Phoenix at sinunog si Jong. Isang lalaki ang naghagis ng ninja stars sa nanghihinang si Jong, pero sumingit si Cao, na iniligtas ito sa pamamagitan ng pagharang sa mga stars. Pinalibutan ng mga espiya sina Jong at Cao, handa nang umatake. Isang mapanlinlang na espiya ang nagplano na tambangan sila gamit ang ninja stars, pero ipinatawag ko ang aking keg at ginamit ko ito para kontrolin ang espiya, na naging sanhi upang ihagis nito ang mga stars sa sarili nitong mga tauhan. Pagkatapos ay tinawag siyang espiya ko, na pinatumba ko siya bago pa siya makapagtanggol. Inanunsyo ng pinuno na wala ng oras na dapat sayangin, kaya nagpatuloy sila sa ruin. Kinuha niya ang kanyang espada at naramdaman ko na hindi ito ordinaryo. Ang pinuno ay isang Class B. Sa isang saksak lang mula sa kanyang espada, sinira at sinunog ng pinuno ang mga baging, na pumipigil sa mga ito na muling tumubo. Tumalon ang pinuno at ang kanyang mga tauhan sa pasukan. Nag-alala ako para kay Lu Xiaoyu, pero bumaba rin ako sa pasukan. Nakita ito ni Lu Xiaoyu at ayaw niya maiwan, kaya sinubukan niya sumunod sa akin, pero pinigilan siya ng mga espiya. Ang iba pang mga miyembro ng Dragnet ay sa wakas narating ang sentro at nagsimulang umatras ang mga espiya, lahat sila ay sinusubukang piliting makapasok sa tree entrance. Ang pinuno, ang kanyang mga tauhan, at ako ay papasok na sa loob ng ang isa sa kanila ay biglang sinunggaban sa leeg ng isang baging at sinakal, na nagpatakot sa kanila. Sinubukan ni Liang Qi na makipagsiksikan para sumali sa grupo pero itinulak nila siya palayo. Nang makita ang papalapit na mga miyembro ng Dragnet, mabilis siyang gumawa ng firewall para pigilan sila, pero isang opisyal ang tumalon sa apoy, handa ng lumaban.
Magkakast na sana ng apoy si Liang sa kanya nang ang isang kakilala ay nagbuga ng asol na dust sa kanyang mukha, na nagpahina sa kanya at nag-alis sa firewall. Tinawag siyang traidor ni Liang Qi at iniulat ito sa opisyal. Sinipa ng opisyal si Liang Qi, na nagpatumba dito. Nahuli ng mga opisyal ang lahat ng mga espiya. Iniwan sila ni Zhong sa opisyal at patuloy siyang sinundan ni Ziwan. Tumungo sila sa pasukan at sumunod sa kanila si Lu Xiaoyo, sinusubukang piliting ang kanyang bore na makapasok sa tree entrance. Naglakad si Zhong at ang kanyang grupo sa loob ng puno, nagtataka kung saan nagpunta ang mga espiya nang ituro ni Kao ang isang taong nakabalot sa isang baging. Lumapit sila para tingnan ng mas malapit at nakita ang isang taong nilamon na ng mga baging. Biglang umatake ang mga nilalang na gawa sa baging kay Zhong, pero iniligtas siya ni Kao sa pamamagitan ng pagsaksak sa nilalang. Nagsimula silang labanan ang mga nilalang, na madaling nadurog. Pero mas lumala ang mga bagay nang yumugyog ang lupa at isang malaking bulaklak ang lumitaw na may mga baging na nagsimulang hulihin sila isa-isa. Hiniwa ni Zhong ang mga baging at ganoon din ang ginawa ni Kao, na nagpapatunay na napakalakas para sa kanila. Gayunpaman, isang espiya na nahuli ng mga baging ng bulaklak ay halos kainin na ng malaking bulaklak. Dumating si Lu Xiaoyo para sumagip kasama ang kanyang bore, na sumakay papasok sa bulaklak at tumama dito, na nagresulta sa pagtumba ng flower monster. Inilantad nito ang core ng bulaklak at nilinis ni Zhong ang mga baging para kay Kao, na tumalon sa hangin at inihagis ang kanyang sibat sa core, na nagpabasag dito. Naalis ang flower monster at ang mga nahuli ng mga baging nito ay napalaya. Nagtanong ang isa kay Zhong kung iyon ba ang formation's eye, pero sinabi nito na magkakaroon sila ng ibang reaksyon kung kaharap na nila ang formation eye. Sabik na nagtanong si Lu Xiaoyo kung saang direksyon ako nagpunta. Samantala, ang grupong espiya ay nahuhuli na ng mga baging. Nakita ko na ang mga vine creatures ay umaatake sa mga may mataas na spiritual energy, itinulak pa ang isa na lumalaban sa isang nilalang patungo sa bibig nito. Sinubukan ng iba na iligtas ang kanilang sarili o ang kanilang mga kasama mula sa mga baging. Sinabihan sila ng pinuno na magtipon sa paligid niya at ginawa naman nila, na naglalabas ng isang spiritual energy shield na tumakot sa lahat ng mga nilalang. Sinabihan niya silang manatiling malapit, nangangakong kukunin ang formation ay ng mag-isa at nagbabala na ang sino mang aalis sa shield ay hindi mapoprotektahan. Napilitan ako maglakad kasama nila at ayaw ko. Nagtaka ako kung paano makakatakas at nakaisip ako ng ideya na maggawa ng isang mabahong gamit, na naging sanhi upang magreklamo silang lahat at nakakuha ako ng mga negatibong puntos. Gayunpaman, hindi sila tumigil dahil handa sila dala ang mga gas masks para maiwasan ang amoy, na ibinibintang ng pinuno sa isang halaman na naglalabas nito. Biglang nagsimulang lumitaw muli ang mga nilalang, na hindi natatakot sa spiritual energy shield sa paligid nila. Sinabi ng pinuno na ang amoy ang malamang na nakaakit sa kanila at idineklara na kailangang malaman kung sino ang may kasalanan. Nagsimulang magsisihan ang mga lalaki sa isa't isa at pinunasan ko ang stinky tofu sa isa sa kanilang mga damit. Di nagtagal ay nabigo ang harang at inutusan ng pinuno ang lahat na tumakbo habang nagsisimulang atakihin sila ng mga nilalang. Ipinagpatuloy ko ang aking palihim na plano gamit ang stinky tofu, pero isang lalaki ang nakahuli sa akin sa aktong iyon at tinawag akong espiya. Pinunasan ko ang tofu sa mukha ng lalaki at tumakbo ako palayo. Inatake ako ng mga nilalang, pero madali ko itong hiniwa. Nagpatawag ako ng mas marami pang stinky tofu at inihagis ko sa kanila, na naging sanhi upang atakihin ng mga nilalang ang isa't isa. Nilabanan sila ng lalaki at pagkatapos ay hinabol ako, pero ako na nakatalikod ay ipinatawag ko ang corpse dog na humiwa sa espada ng lalaki sa gitna, na nagresulta sa malakas nitong pagbagsak sa lupa. Gayunpaman, hindi tumigil ang lalaki at pinulot ang sirang blade para umatake muli, pero kinontrol ko ang corpse dog para sumugod mula sa likuran, na pumatay dito. Sinunod ko ang kumpas patungo sa gitna ng ruin. Nakita ko ang pinuno at dalawa sa kanyang mga tauhan na pumapasok sa sentro. Pinailawan ng pinuno ang sentro gamit ang isang flare. Nag-espiya ako sa kanila, nararamdaman ko ang vine sand na kumukolekta ng enerhiya mula sa mga puno sa kagubatan, na ipinapadala ang lahat sa malaking bulaklak sa silid. Iminungkahi ng isa na hiwain nila ang bulaklak para mapigilan ang formation ay naganap na mabuo, pero sinabi ng pinuno na dahil patay na si Chen Bailey at ang mga estudyante ay malamang na matatalo ng mga ruined creatures, may oras pa sila para makahanap ng solusyon. Tumawa ako dahil alam kong walang mangyayari sa mga iyon. Palihim akong pumasok sa silid, pero naramdaman niya ako at lumingon, na nagpadala ng isang hiwa sa akin gamit ang espada nito. Halos matamaan ako pero iniwasan ko ito sa tamang oras.
Pinalibutan nila ako, na nagtatanong kung sino ako. Tumayo ako at sinabing isa akong lieutenant sa Dragnet Counterintelligence, na maikling ipinakita ko ang aking ID at mabilis ko itong isinara para hindi nila makita. Nagpainis ito sa kanila, na nagbigay sa akin ng ilang negatibong puntos. Sinabi ng pinuno na ang Dragnet ay walang ganoong departamento, pero iginiit ko na mayroon kami at ang counterintelligence ang may pananagutan sa paghahanap ng mga espiya. Inangkin ko na ang departamento ay nasa ilalim ng aking jurisdiction, isang pangalan na tila tumatak sa pinuno. Binigyan sila ng pinuno ng isang huling pagkakataon na ibaba ang kanilang mga armas. Habang sumusugod ang pinuno sa akin, inilabas ko ang seal na naglabas ng maliwanag na liwanag at panandaliang nagpabulag sa kanila. Pagkawala ng liwanag, wala na ako, tumatakbo sa kabilang direksyon. Hinabol nila ako, papalapit na, pero tumalon ako sa hangin at inilabas ko ang aking espada. Hinarang nila ang aking mga atake at ginamit ko ang espada para labanan sila habang nagpapatawag ng mga sibat, na inihahagis sa pinuno. Sinalag ng pinuno ang lahat ng mga sibat ng walang kahirap-hirap, na hindi nagpapakita ng anumang tanda ng pinsala. Nagpatawag ako ng isang espada mula sa aking inventory at naghanda ako labanan ang pinuno. Tumawa ang pinuno, na kinukutya ako na sinasabing mamamatay lang ako ng walang saysay. Hindi natinag, nag-focus at nag-concentrate ako, na inilalabas ko ang enerhiya ng aking espada ng may kasanayan. Nagpatawag ako ng cumulus cloud at isang patak ng ulan ang nahulog sa aking espada, na itinuro ko patungo sa pinuno. Ang tubig ay nagbago na naging isang espada, pero hinarang ito ng pinuno gamit ang sarili nitong espada at gumanti sa pamamagitan ng isang mabilis na hiwa patungo sa leeg ko. Gayunpaman, nagawa kong umiwas at gumanti, na hiniwa ko ang pinuno sa leeg. Ang dalawa pang kalaban ay naghanda umatake ng magkasama, na pagtanto na minaliit nila ako. Nang subukan ko ulitin ang aking trick gamit ang ulan, nabigo ito sa pagkakataong ito. Handa na silang lupigin ako nang magsimulang yumugyog ang lupa. Sa pagtingala, nakita ko ang pagdating ni Lu Xiaoyu kasama ang iba pang mga estudyante. Nakahinga ako ng maluwag na makita itong muli, pero biglang hinarangan ng mga baging ang pasukan at ang formation ay guard ay nagising at hinarangan ang kanilang pagtakas. Inutusan ng pinuno ang dalawa pa na isakripisyo ang kanilang buhay sa kanya, at nang walang pag-aalinlangan, ang kanilang dugo ay dumaloy sa kanya, na nagpapabago sa kanyang katawan gamit ang kanilang lakas ng buhay. Natagpuan ko ang aking sarili sa isang masikip na sulok na lumalaban sa kapwa pinuno at sa formation ay guard na lumabas mula sa flower monster. Sinubukan ko umatake gamit ang aking espada, pero hindi ito sapat na mabilis para hiwain ang mga baging habang ipinapadala ng monster ang mga tendrils nito sa aking direksyon. Ginawa ko ang aking makakaya para umiwas, pero dahil sa pagsalakay ng pinuno at ng mga baging ng sabay, nahirapan ako ipagtanggol ang sarili. Sinuntok at pinatalsik ako, na lalong nahihirapang makasabay. Sa desperasyong makatakas, sinubukan ko abutin ang pasukan, pero sinuntok ako ng pinuno sa tiyan at binigti ako ng mga baging, na hinihila ako patungo sa bibig ng monster. Natatakot ako na ito na ang magiging dulo para sa akin. Samantala sa labas, sinisikap ni Lu Xiaoyu at Zhong na alisin ang mga baging na humaharang sa pasukan. Sumigaw si Lu Xiaoyu sa takot na baka patay na ako. Biglang may pumasok sa kuweba at hiniwa ang mga baging, na nagligtas sa akin. Lumingon ang mga monsters patungo sa bagong panganib, na ibinubunyag na ito ay si Nieting, na ang pagdating ay ikinagulat ng mga pinuno. Sa bilis na kamangha-mangha, mabilis na kumilos si Nieting patungo sa monster at tinapos ang buhay nito ng walang kahirap-hirap. Ang pinuno, na dumadaloy na bilang dugo sa paligid ng mga baging, ay nagmalaki tungkol sa kanyang hindi mapigil ang kapangyarihan bilang isang top-level B-class at naghandang paslangin ako. Sakto namang namagitan si Nieting, sinalag ang kanyang atake at tinapos siya gamit ang spiritual energy. Nagpasalamat ako kay Nieting at tinanong ko kung bakit hindi ito namagitan ng mas maaga. Ipinaliwanag ni Nieting na gusto niya makita ako sa aksyon. Pabirong tinanong ko kung naging maayos ba ang aking pagganap, at kinilala naman ni Nieting ang aking potensyal habang iminumungkahi na laging may puwang para sa pagpapabuti. Bago umalis, ibinunyag ni Nieting na nalock na niya ang formation ay at inanyayahan niya ako na bisitahin siya pagbalik nito. Habang nagsisimulang maglaho ang ruin, lahat ay nai-transport pabalik sa totoong mundo. Nagmadali sina Zhong at ang iba pa sa akin, kampante na maayos ako. Sumakay si Lu Xiaoyu patungo sa akin sa kanyang boar at tumalon siya sa aking mga braso para sa isang yakap, habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha.
Sa sobrang ginhawa, ipinaliwanag nito na akala niya ay namatay na ako. Tiniyak ko sa kanya na maayos ako at ang lahat ay nasa maayos na kalagayan na ngayon. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.